Nihiya niya ito sa harap ng lahat. Sininigawan niya itong si Sante na parang basura. Ngumiti siya ng may kalupitan at pagyayabang. Hindi niya alam na luluhod lang pala siya sa babaeng pinakamakapangyarihan na kailan may tumapak sa kumpanyang iyon. Isang pirma niya ang magbabago sa lahat. Isang madilim na Lunes ang sumalubong sa Metro Manila na parabang alam mismo ng kalangitan ang mangyayari sa ika-38 palapag ng corporate building ng Montalban, Katuwang Incorporated. Ang makakapal na ulap ay nakabitin sa ibabaw ng mga gusali na parang babala na walang sino man ang nakabasa sa tamang oras. Ito ang klase ng umaga na alam ng mga residente ng kabisera, ang makapal na hangin, ang matinding trapiko bago mag-alas 7 at ang kakaibang pakiramdam na may itinatago ang araw sa mga lukot nito na ayaw pa nitong ibunyag. Dumating si Elena Reyes ng 7:47 ng umaga, 13 minuto bago ang kanyang karaniwang oras. May hawak na kape barako at isang folder ng mga financial report sa kanyang braso. Nakasuot siya ng simpleng royal blue na damit na elegante. Ang kanyang mahabang kulay kape na buhok ay nakalugay sa balikat. At may suot na sapatos na may katamtamang takong na mahinang umalingaw-ngaw sa marmol ng lobby. Walang kahit anong sa kanyang anyo ang sumigaw ng kapangyarihan. Iyon mismo ang gusto niya. Ang lobby ng gusali ay, tulad ng lahat ng lobby ng malalaking korporasyon sa Financial District, isang ehersisyo sa arkitektura na idinisenyo upang takutin, puting marmol sa sahig, brushed steel, samgaframe ni elevator, isang bilog na reception desk na may 2 assistant na ngumingiti ng may sanay na pagkakaisa ng mga nakakaalam na ang kanilang ekspresyon ay bahagi ng corporate message. Nilagpasan ito ni Elena ng may natural na kilos ng isang dumaan sa espasyong iyon ng daan-daang beses, ginagantihan ang magandang umaga ng isang taos-pusong ngiti, hindi ang pilit ng ngiti na pinipractice ng mga executive, kundi ang ngiti ng isang tunay na nakikita ang mga tao sa kanyang harapan. Sa loob ng 3 taon, nagtrabaho si Elena sa Montalban, Katuwang Incorporated bilang direktor ng strategic development, isang mahalagang posisyon, ngunit sadyang pinapanatili niya ito na mas mababa sa kanyang tunay na bigat. Walang sinuman sa kumpanyang iyon, wala kahit sino, maliban sa kanyang personal na abogado at kanyang pinagkakatiwalaang accountant, ang nakakaalam na si Elena Reyes ang tahimik na mayoryang shareholder ng grupo ng negosyo na kumokontrol ng 67% ng mga share ng kumpanya. Walang nakakaalam na ang babaeng dumarating ng eksakto sa oras tuwing umaga na may hawak na kape barako ay, sa legal at pinansyal na termino, ang may-ari ng bawat mesa, bawat upuan, bawat pulgada kwadrado ng gusaling iyon na pinaniniwalaan ni Ricardo Montalban na sa kanya. May napakalinaw na dahilan para sa kinakalkulang anonimato na iyon. Natutunan ni Elena mula pa sa kanyang pagkabata habang nakaupo sa opisina ng kanyang lolo sa ina, ang maalamat na negosyanteng si Amado de la Cruz Reyes, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman kailangang ipahayag. Itinayo ng kanyang lolo ang isang tahimik na imperyo sa loob ng 14 taon, naglilipat ng kapital, nagsasama-sama ng mga kumpanya at gumagawa ng mga makasaysayang desisyon mula sa anino, habang ang iba pang mas maingay na kalalakihan ay nag-aagawan upang lumabas sa mga pabalat ng magazine. Hindi kailangan umungal ng leon para malaman ng gubat kung sino ang naghahari. Palagi niyang sinasabi sa kanyang mahinahon na boses na naririnig pa rin ni Elena sa kanyang mga panaginip. Ang unang pagkakataon na dumating si Elena sa gusaling iyon para sa kanyang interview sa trabaho, 3 taon na ang nakakaraan. Kinailangan niyang magsumikap upang hindi matawa. Kilala niya ang bawat metro kuwadrado ng gusaling iyon mula sa mga dokumento sa kanyang portfolio. Alam niya ang kontrata ng pag-upa, ang halaga ng pagtatasa, ang natitirang utang sa mortgage. Alam niya ang pangalan ng kumpanya ng konstruksyon na nagsagawa ng remodelasyon ng lobby 3 taon na ang nakakaraan, at alam niya na siningil nila ng 40% ang mas mataas kaysa sa presyo sa merkado dahil hindi humingi ng 3 quotation si Ricardo Montalban bago pumirma. Sa kabilang banda, ang lalaking nag-interview sa kanya noong araw na iyon ay walang alam tungkol sa kanya, maliban sa nakasaad sa kanyang curriculum vitae na perpekto, ngunit sadyang hindi kumpleto. Tumagal ng 45 minuto ang interview. Ipinagkatiwala ni Ricardo ito kay Vic Sarmiento na tinitigan siya ng may kaunting pagmamataas ng isang lalaki na naniniwala na siya ay gumagawa ng pabor sa pamamagitan ng pagkuha ng isang empleyado. Sumagot si Elena sa bawat tanong ng may kinakalkulang katumpakan.
Ipinapakita ang eksaktong sapat upang ma-hire at eksaktong sapat na mas kaunti upang hindi makapagtaas ng anumang alarma. Umalis siya sa gusali na may alok ng trabaho sa bulsa at ang tahimik na katiyakan na nagsimula na ang laro. Gayunpaman, may kakaiba sa kapaligiran ng gusali. Naramdaman ito ni Elena bago pa man kumpirmahin ng anumang konkretong impormasyon. May kakaiba sa paraan ng mabilis na pagpapalitan ng tingin ng mga kasamahan na dumating kasabay niya. May kakaiba sa paraan ng biglang paghinto ng usapan kapag lumapit siya sa coffee area. May kakaiba sa kakaibang katahimikan ng hangin kapag may mga alam ang mga tao na hindi pa nila sinasabi. Ang mga taon ng sanay na pagmamasid ay nagpatalas sa pakiramdam na iyon hanggang sa maging halos pisikal, isang banayad na presyon sa likod ng kanyang leeg na nagsasabi sa kanya na inilipat ang board sa magdamag. Nang mamatay si Amado de la Cruz Reyes 3 taon na ang nakakaraan, iniwan niya sa kanyang paboritong apo ang isang mana na higit pa sa pera. Iniwan niya ang isang filosofiya, isang network ng mga kontak na maingat na inalagaan sa loob ng mga dekada at ang mayoriyang kontrol ng isang portfolio ng mga pamumuhunan na nagkakahalaga ng 800 milyon. Si Elena ay 25 taong gulang noon. May MBA mula sa isang nangungunang business school sa Europa at ang pagiging mahinahon ng isang natuto na obserbahan bago kumilos. Ang desisyon na pasukin ang Montalban, katuwang Kate, ay hindi isang kapritso. Ang kanyang lolo ay isa sa mga founding partner ng kumpanyang iyon ilang dekada na ang nakakaraan, bago ang isang serye ng mga kaduda-dudang maniobra na isinagawa ng ama ni Ricardo Montalban ang nagtulak sa kanya palabas ng partnership sa mga kondisyon na hindi kailanman naging ganap na malinaw. Hindi kailanman humingi ng paghihiganti si Don Amado, ngunit pinanatili niya ang pagmamay-ari ng mga share sa pamamagitan ng isang komplikadong istruktura ng mga pondo at trust na hindi man lang alam ni Ricardo Montalban na umiiral. Minana ni Elena ang mga share na iyon, kasama ang isang mensahe na isinulat mismo ng kanyang lolo na simpleng nagsasabi, magmasid, matuto, magpasya kapag dumating ang tamang oras. Ang oras na iyon ay nararamdaman ni Elena sa kanyang mga buto. Ito ay papalapit na ng papalapit. Habang tumatawid siya sa lobby patungo sa mga elevator, sinalubong siya ni Nena Santos, ang kanyang assistant at isa sa iilang tao na lubos niyang pinagkakatiwalaan, na may ekspresyon na agad na kinilala ni Elena. Ito ang mukha ni Nena kapag hindi maganda ang balita. Si Nena ay 31 taong gulang, may itim na buhok na nakapusod ng mababa at ang kakaibang kakayahan ng ilang tao na maging ganap na hindi nakikita kapag gusto nila at ganap na naroroon kapag kinakailangan ng sitwasyon. Isa siya sa mga pinakamatalinong tao na nakilala ni Elena sa kanyang buhay at ngayong umaga ay may dala ang kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng pagkaapurahan. Magandang umaga. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay bago ka umakyat. Mahinang sabi ni Nena habang mabilis at tahimik na naglalakad sa tabi niya. Sabihin mo, tugon ni Elena, nang hindi binabago ang kanyang ritmo o ekspresyon. Nagpatawag si Ricardo ng emergency meeting para sa alas 9. Hindi kanya isinama sa listahan ng mga inanyayahan. Sandaling tumigil si Nena, pero hindi lang iyon. Kagabi ay nagkaroon ng pribadong pagpupulong sa kanyang penthouse kasama si Vic Sarmiento at 2 corporate lawyer mula sa Cebu na walang nakakakilala. Pinroseso ni Elena ang impormasyong iyon habang pinipindot ang pindutan ng elevator. Si Vic Sarmiento ang financial director, isang ambisyosong lalaki at perpektong nahuhubog na buwan-buwan nang umiikot kay Ricardo na parang satellite na walang sariling kalooban. Ang mga hindi kilalang abogado ay isang bagong variable na nangangailangan ng pansin. Alam mo ba kung tungkol saan ang meeting? Tanong ni Elena, nang may kaparehong kahinahunan na parang nagtatanong tungkol sa panahon. Hindi, sigurado, umamin si Nena. Pero narinig ni Cynthia, ang assistant ni Vic, ang ilang piraso. Mukhang naghahanda sila ng organic restructuring, pag-alis ng mga posisyon ng executive na itinuturing na kalabisan. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok si Elena, umikot, at sa isang segundo ay may nakita si Nena na dumaan sa mga mata ng kanyang amo. Hindi ito takot, kundi pagkilala. Ang tingin ng isang nakumpirma lang ang hinala na matagal na niyang pinangangalagaan. Sige, simpleng sabi ni Elena. Salamat, Nena. Sumara ang mga pinto sa katahimikan ng elevator. Habang ang mga numero ng palapag ay umuusad, ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata ng eksaktong 3 segundo. Ito ay isang ugali na kanyang nabuo sa mga sandali ng matinding tensyon.
3 segundo ng ganap na katahimikan upang ayusin ang mga iniisip at alalahanin ang itinuro ng kanyang lolo sa kanya. Huwag kailanman mag-react, sumagot. May napakalaking pagkakaiba sa dalawang bagay. Nang bumukas ang mga pinto sa ika-38 palapag, lumabas si Elena Reyes nang may parehong kalmadong lakad na gaya ng pagpasok niya. Walang sinuman ang makakakita sa kanya na naglalakad sa pasilyong iyon ng salamin na dingding, bumabati ng may tahimik ng ngiti sa mga kasamahan na dumarating, ang makakahula na ang kanyang isip ay nagpoproseso na ng mga senaryo ng may kinakalkulang katumpakan ng isang dalubhasang chess player. Ang araw ay tila normal na nagsimula. Dumalo si Elena sa 2 meeting ng koponan, sinuri ang mga financial projection para sa ikatlong quarter at sumagot ng mga email ng may karaniwang kahusayan. Mula sa kanyang lugar, sa meeting ng alas 9, nakikita niya sa pamamagitan ng salamin na dingding ang silid kung saan ipinagpatawag ni Ricardo ang kanyang meeting nang hindi siya kasama. Ang mga kilos ay pinigilan, ang mga mukha ay seryoso, at si Vic Sarmiento ay kumukuha ng mga tala ng may kasipagan na tama ang interpretasyon ni Elena bilang kasipagan ng isang nagdodokumento ng desisyong tapos na, hindi pinagdedebatehan. Ngunit sa ilalim ng ibabaw na iyon ng propesyonal na normalidad, ang kanyang mga pandama ay ganap na alerto. Itinatala ang bawat detalye, bawat mailap na tingin, bawat pag-uusap na biglang naputol kapag siya ay lumapit. Alas 11:03 ng umaga nang biglang bumukas ang mga pinto ng pangunahing conference room at ang boses ni Ricardo Montalban ay tumagos sa buong palapag na parang putok ng baril. Elena Reyes, sa opisina ko ngayon. Namatay ang buong palapag. 38 katao ang sabay-sabay na tumingala mula sa kanilang mga screen. Ang katahimikan na bumaba ay napakakapal at napakabigla na ramdam ito ng pisikal na parang presyon sa mga tainga. May isang tao sa finance area ang nakawala ng lapis nang hindi namamalayan. Ang tunog ng lapis na nahulog sa sahig ay malinaw na naririnig sa buong espasyo. Inilapag ni Elena ang kanyang kape sa mesa nang may dahan-dahang galaw. Tumayo siya ng walang pagmamadali. Ibinutones niya ang ikalawang butones ng kanyang blazer nang may tiyak at natural na kilos at lumakad patungo sa opisina ni Ricardo Montalban nang may parehong kahinahunan na parang naglalakad siya patungo sa anumang ordinaryong meeting sa isang ordinaryong Martes. Walang sino man sa palapag na iyon ang nakakaalam sa sandaling iyon na sila ay nasasaksihan ng simula ng katapusan. Ang opisina ni Ricardo Montalban ay eksaktong uri ng espasyo na itinatayo ng isang taong hindi sigurado sa kanyang sarili kapag bigla siyang nagkaroon ng labis na pera at napakakaunting personal na kasaysayan upang suportahan ang kanyang posisyon. Mga pader na binalutan ng imported na madilim na kahoy, isang koleksyon ng mga corporate trophy na nakahanay ng may labis na kapalaluan at isang black walnut na desk na mas mahal pa kaysa sa taunang sahod ng 3 sa kanyang mga empleyado na pinagsama. Sa likod ng desk na iyon, nakatayo si Ricardo Montalban na parang isang hayop na buong umaga nang naghahanda para sa sandaling ito. Sa mga pader, nakasabit ang mga nakasabit na litrato kung saan siya ay kasama ng mga politiko, sikat na negosyante, mga celebrity sa mundo ng negosyo. Bawat larawan ay isang deklarasyon, isang patunay na siya ay nabibilang sa mundong iyon, na ang kanyang apelyido ay hindi lamang isang pangalan, kundi isang kredensyal. Ngunit para sa isang sanay na tagamasid tulad ni Elena, ang kasaganaan ng mga patunay na iyon ay nagpapahayag ng eksaktong kabaligtaran ng kanyang layunin. Walang sinumang tunay na nabibilang sa isang lugar ang kailangang patunayan nang paulit-ulit na siya ay nabibilang. Siya ay 74 taong gulang, may parisukat na panga, perpektong nakasuklay na itim na buhok patalikod na may dami ng produkto na halos nakakatawa at ang kakaibang ngiti ng mga lalaking nagkakamali sa kalupitan bilang kalakasan. Minana niya ang apelyidong Montalban mula sa isang ama na nagtayo ng kumpanya gamit ang kaduda-dudang pamamaraan at minana rin ang pilosopiyang iyon na ang kapangyarihan ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghihiya, hindi sa pagbibigay inspirasyon. Para kay Ricardo, ang bawat empleyado ay isang pwedeng palitan na piyesa sa isang board na kinokontrol niya at masaya siyang ipaalala ito ng regular. Nang pumasok si Elena sa opisina, hindi siya nagulat sa kanyang nakita. Nakatayo si Ricardo sa tabi ng panoramic window, nakakrus ang mga kamay sa likod ng kanyang likod, sa pinag-aralang pose ng isang nag-ensayo ng eksenang ito ng ilang beses. Sa kanyang kanan ay si Vic Sarmiento, ang financial director, na may hawak na folder sa kanyang braso
at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig na may katangiang kaduwagan ng mga lalaking nakikilahok sa kalupitan ng iba upang makaramdam ng kapangyarihan ng hindi umaako ng personal responsibilidad. Sa gilid na sopa ay may dalawang lalaki na hindi agad nakilala ni Elena. Nakasuot ng traje, may leather na maletin, ang klase ng abogado na sumisingil kada oras at hindi nagtatanong ng mahirap na tanong. Ngunit ang hindi inaasahan ni Elena ay ang karagdagang publiko dahil si Ricardo, sa isang kilos na perpektong nagbunyag ng lalim ng kanyang pangangailangan para sa validasyon, ay iniwang ganap na bukas ang mga pinto ng salamin ng kanyang opisina. Sa labas, ang buong palapag ay nakakakita at nakakarinig ng lahat ng mangyayari. 34 katao na nakatitig sa eksenang iyon na parang isang aksidente na hindi nila maiiwasang tingnan. Gusto ni Ricardo ng mga testigo. Kailangan niya ng audience para sa kanyang palabas. Ito ay isang pattern na paulit-ulit na naobserbahan ni Elena sa loob ng 3 taon. Ang pangangailangan na humilihin sa publiko upang gawing nakikita ang sakit ng iba, na parabang ang pagbabahagi ng kalupitan ay nagpaparami sa kapangyarihan ng nagsasagawa nito. Naidokumento niya ang hindi bababa sa 8 katulad na pagkakataon sa panahong iyon. Mga empleyado na sinaway sa harap ng kanilang mga koponan, mga desisyon na inihayag sa panahon ng pinakamataas na pampublikong epekto. Ito ang personal na lagda ng isang lalaking nagkakamali ng takot ng iba sa tunay na respeto. Pakisara ang pinto, mahinahong sabi ni Elena nang pumasok. Hindi, sagot ni Ricardo nang may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong marinig ito ng lahat. Ito ay isang aral na makakatulong sa sinumang team. Pinroseso ni Elena ang impormasyong iyon sa loob ng wala pang 1 segundo at nagpa siya ng mabilis. Hindi siya magpipilit. Kung gusto niya ng audience, magkakaroon siya ng audience. Ngunit ang kwento na maaalala ng audience na iyon ay hindi kinakailangang ang kwento na pinaplano ni Ricardo. Huminto siya ng 1 metro at kalahati mula sa desk. Ipinag-krus ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan nang may mahinahong kilos at naghintay. Hindi siya umupo, bagamat may upuan sa harap ng desk. Ang pananatili na nakatayo ay isang taktikal na desisyon na marahil ay hindi napansin ni Ricardo, ngunit malinaw na nagpapahiwatig na hindi siya naroon upang tumanggap ng hatol. Naroroon siya upang makinig sa isang lalaking malapit nang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. 3 taon, simula ni Ricardo, habang dahan-dahang lumalakad sa paligid ng desk patungo sa kanya, ang mga kamay ay nakakrus pa rin sa likod ng kanyang likod. 3 taon na kayo sa kumpanyang ito, Elena, at sa loob ng 3 taon alam mo ba kung ano ang naobserbahan ko? Hindi siya sumagot. Alam niyang retorika ang tanong. Naobserbahan ko ang isang babae na nagtatrabaho ng tama, punctual, organisado, teknikal na may kakayahan. Nag-post siya ng dramatiko na malinaw na inensayo, ngunit naobserbahan ko rin ang isang hindi akma sa aking pananaw para sa kumpanyang ito sa susunod nitong yugto ng paglago. Ang isang hindi natugma ang profile sa antas ng ambisyon na kinakailangan ng Montalban, katuwang Incate, sa susunod na 5 taon. Ito ang corporate language ng mga duwag, mga salita na idinisenyo upang magtunog na makatuwiran habang isinasagawa ang isang bagay na ganap na personal at arbitraryo. Maaari ba kayong maging mas tiyak? Tanong ni Elena nang may kaparehong kahinahunan na parang nagtatanong siya kung paano ipaliwanag ang menu ng isang restaurant. Kitang-kita ang pagkairita ni Ricardo. Inaasahan niya ang mga luha o kahit papaano ay kaba. Ang pagiging mahinahon ni Elena ay nagpagulo sa kanya sa isang paraan na hindi niya alam kung paano pangalanan, ngunit nararamdaman niya ito bilang isang pisikal na pagkabahala sa kanyang dibdib. Ang mga lalaking tulad ni Ricardo ay itinayo ang kanilang pagkakakilanlan sa reaksyon ng iba. Ang kanyang kapangyarihan ay umiiral sa antas na kinikilala ito ng iba ng may takot o pagpapasakop. Ang kawalan ng reaksyon na iyon ay nakakalito sa isang paraan na wala siyang mga kasangkapan upang maproseso. Tiyak? Ulit niya at lumakas ang kanyang tono. Inalis ang maskara ng corporate language. Sige, magiging tiyak ako. Ang proyekto ng pagpapalawak sa merkado ng Timog Silangang Asya na inatas ko sa iyo 4 na buwan na ang nakakaraan ay nagkaroon ng projection deficit na 12%. Iyon ang nagdulot sa akin ng napakahirap na usapan sa aking mga investor noong nakaraang linggo. Ang projection deficit ay direktang resulta ng mga budget cut na kayo mismo ang nag-authorize noong Pebrero, tugon ni Elena, nang hindi itinaas ang kanyang boses. Nakadokumento ito sa memorandum ng Ika-14 ng buwan.
Ipinadala ko sa inyo personally. Isang kalamnan sa panga ni Ricardo ang humigpit. Tinitigan ni Vic Sarmiento ang sahig ng may panibagong matinding pagtitig. Ang dalawang abogado sa sofa ay nagpalitan ng napakabilis na tingin na hindi nakita ng tatlong lalaking naroroon, ngunit nairehistro ni Elena ng may perpektong kalinawan. Ito ang tingin ng dalawang profesional na kakasabi lang na ang taong nasa kanilang harapan ay mas komplikado kaysa sa kanilang ipinagbigay alam. Ang nakadokumento, sabi ni Ricardo at tumaas ang kanyang boses ng isang baitang, ay isang pattern ng mga resulta na hindi nagbibigay katwiran sa halaga ng pagpapanatili ng iyong posisyon sa estrukturang ito. Ang nakadokumento ay ang kumpanyang ito ay nangangailangan ng mga taong may tunay na gutom, hindi mga taong kontento na sa sapat. Naiintindihan ko, simpleng sabi ni Elena. At iyon na. Dalawang salita, walang karagdagang depensa, walang bagong argumento, walang nakikitang emosyon. Dalawang salita lamang na sa paano man ay nagtunog na mas matindi kaysa sa anumang talumpati na maaari niyang binigkas. Sa labas ng silid, may isang tao ang pigil ang hininga ng malakas. Si Nena, mula sa kanyang desk, ay nakatitig sa eksena ng may matinding intensity na sumasakit sa kanyang dibdib. Ininterpreta ni Ricardo ang mga ito bilang pagsuko. Nagkamali siya ng malalim. Mabuti, sabi niya. At sa sandaling iyon ay humarap siya sa bukas na pinto, sa publiko na nagmamasid mula sa labas na pigil ang hininga at itinaas ang kanyang boses ng may pagsasaalang-alang ng isang gustong marating ang bawat pantig sa huling sulok ng palapag. Kaya opisyal na ipinaalam, mula sa sandaling ito, Elena Reyes, sisante ka na sa Montalban, Katuwang Inc. Ibibigay sa iyo ni Vic ang mga kaukulang dokumento. Mayroon kang hanggang alas 2 ng hapon para kunin ang iyong mga personal na gamit at ibalik ang iyong access card. Ang katahimikan na sumunod ay naiiba sa nauna. Ito ay ang mabigat at hindi komportableng katahimikan ng mga taong nakasaksi lang ng isang bagay na alam nilang mali, ngunit hindi nila alam kung paano pangalanan. Sa labas, walang gumalaw, walang nagsalita. Si Nena, mula sa kanyang desk, ay nakahawak ang kanyang kamay sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay nagniningning na may halo ng galit at pigil na pagkalito. Ngumiti si Ricardo. Ito ang ngiti ng isang lalaking naniniwalang nanalo siya. Tinitigan siya ni Elena ng eksaktong 3 segundo ng tahimik. Ang 3 segundong iyon na ginagamit niya upang ayusin ang mundo sa loob bago sumagot. Pagkatapos ay tumango siya ng isang beses lamang na may pagkabagal na parang isang seremonya at sinabi ng malinaw na naririnig ng lahat ng nakikinig sa labas, "Sige, Ricardo. Salamat sa kalinawan." Humilig siya, lumakad patungo sa pinto, nang may kalmado at regular na hakbang at sa pagtawid sa hangganan patungo sa bukas na palapag kung saan 20 wapres ng mata ang nakatingin sa kanya nang may halo ng awa at pagkamangha. Gumawa si Elena Reyes ng isang bagay na walang sinuman ang umasa. Ngumiti siya. Hindi ito ang ngiti ng isang natalo, ito ay isang bagay na ganap na naiiba. Ito ang tahimik at tiyak na ngiti ng isang nakakita lang sa kanyang kalaban na gumalaw ng eksaktong piyesa na kailangan niyang igalaw. Ito ang ngiti ng isang chess player na 20 galaw, na ang nakaraan ay naghihintay sa sandali kung kailan ang kanyang kalaban, na kung binsido na siya ay nananalo, ay kukunin ang maling piyesa. Si Ricardo Montalban, na nakatayo sa tabi ng kanyang panoramic window, pinagmamasdan siyang lumayo, ay naramdaman sa isang bahagi ng segundo ang isang bagay na hindi niya matukoy, isang kakaibang pagkabahala, isang anino ng pagdududa na dumaan sa kanyang isip, at nawala bago pa man niya ito masuri. Hindi niya ito sinuri, dapat sana ay ginawa niya. Mayroong isang maliit na kapehan 2 bloke ang layo mula sa corporate building ng Montalban, Katuwang Incorporated. Isang lugar na walang pretensyon na tinatawag na Rosie's Turo-Turo at Kapehan, na may mga mesa ng lumang kahoy, tunay na kape barako, at isang 60 taong gulang na may-ari na kilala sa pangalan ang lahat ng kanyang regular na customer. Ito ang uri ng lugar na hindi kailanman dinadaanan ng mga executive ng gusali dahil wala itong Instagrammable na terrace o menu sa Ingles. Ito mismo ang dahilan kung bakit ito pinili ni Elena bilang kanyang personal na kanlungan mula pa sa unang buwan ng trabaho. Si Aling Rosie mismo ay isang maliit na babae na may puting buhok at mga kamay na nagtrabaho sa buong buhay niya na may kakaibang kabaitan ng mga natuto na ang kabutihan ay mas matatag kaysa sa anumang ibang paninindigan sa mundo. Nang pumasok si Elena ngayong umaga,
Tiningnan siya ni Aling Rosie ng isang segundo, walang sinabi, at inilagay lang ang kape barako sa counter bago pa man ito hingin ni Elena. May kakaiba sa tahimik na kilos na iyon, sa paraan ng pagtingin, nang hindi nagtatanong, na pinasalamatan ni Elena nang may matinding damdamin na walang salita. Umupo siya sa mesa sa likuran, ang dati niyang upuan, humingi ng kape barako ng walang asukal at inilabas ang kanyang telepono. Mayroon siyang 4 na mensahe mula kay Nena, 2 missed call mula kay Cynthia at isang voice message mula sa isang nakatala sa kanyang agenda bilang attorney A. Ito ang huli niyang pinakinggan. Ang boses na lumabas mula sa earphone ay boses ng isang matandang lalaki, mahinahon at tiyak na may kakaibang puntong Bisaya na lagi nang iniuugnay ni Elena sa pinakamatibay na alaala ng kanyang pagkabata. Siya si attorney Ramon Esteban, ang personal na abogado na naglingkod sa kanyang lolo na si Don Amado sa loob ng 22 taon at ngayon ay ang tanging ganap na tagapag-ingat ng legal na arkitektura na sumusuporta sa tunay na kapangyarihan ni Elena. Elena, natanggap ko lang ang abiso ng galaw. Kapag gusto mong magsalita, narito ako. At tandaan mo, Elena, ang laging sinasabi ni Don Amado, ang oras para kumilos ay hindi kapag galit ka, kundi kapag handa ka. 2 beses pinakinggan ni Elena ang mensahe. Pagkatapos ay inilagay ito, humigop ng kape, at sa sumunod na 4 na minuto ay tumingin lang siya sa bintana patungo sa kalsada. Pinagmamasdan ang karaniwang paggalaw ng lungsod na parabang kailangan niyang alalahanin na patuloy na umiikot ang mundo nang walang pakialam sa mga corporate drama sa ika-38 palapag. Isang delivery truck ang pansamantalang humarang sa kanang lane. Isang babae ang tumatawid sa kalsada na may dalang market bag. Isang bata na nakasuot ng uniforme ng eskwelahan ang tumatakbo patungo sa bus stop. Ang lungsod, walang pakialam at buhay, ay nananatiling lungsod. Pagkatapos ay tinawagan niya si Nena. Ayos ka lang ba? Iyon ang unang tanong ni Nena nang may halo ng katapatan at pagkaapura na katangian niya. Ayos na ayos, sagot ni Elena. Kailangan kong gawin mo ang 3 bagay. Una, huwag mo munang kunin ang kahit ano sa opisina ko. Pangalawa, tawagan mo si Cynthia at sabihin mo na maging kalmado na huwag siyang makipag-usap kanino man tungkol sa nangyari kagabi. Pangatlo, hanapin mo sa physical file ng kulay abong drawer na may susi ka, ang navy blue na folder na may letterhead ng Yatiran de la Cruz Holdings Corp. Ilagay mo sa bag mo at huwag mong bibitawan. Nagkaroon ng maikling pagtigil sa kabilang linya. Elena, sabi ni Nena sa mas mahinang boses. Ano ba talaga ang nangyayari? 3 taon ka ng amo ko at hindi pa kita nakita na ganito. Hindi rin noong kinuha ni Ricardo ang budget mo noong Pebrero. Hindi rin noong inangkin ni Vic ang kredito ng project sa North. Ngayon, may kakaiba. Pinag-isipan ni Elena ang tanong ng may katapatan. 3 taon nang nasa tabi niya si Nena nang may katapatan na tunay niyang napanalunan. Tahimik na sinasakop ang mga anggulo na hindi kayang sakupin ni Elena ng mag-isa. Nagtatago ng impormasyon nang may diskresyon ng isang nakakaunawa na ang mga importanteng bagay ay hindi sinasabi ng malakas. Karapat-dapat siya ng tunay na sagot. Sa lalong madaling panahon ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat, sabi ni Elena. Sa wakas, ang kailangan mong malaman ngayon ay ang nangyari ngayon ay hindi ang katapusan ng anumang bagay. Ito ang simula ng isang bagay na 3 taon nang inihahanda. Pinroseso ito ni Nena ng tahimik sa isang sandali. Sige, sabi niya sa wakas. Ang asul na folder ay nasa bag ko sa loob ng 10 minuto. Ibinalik ni Elena ang telepono at inubos ang kanyang kape. Upang maunawaan kung ano ang gagawin ni Elena, kinakailangan na maunawaan kung saan siya nanggaling. Hindi ang Elena na akala ni Ricardo Montalban ay kilala niya, kundi ang tunay, ang Elena na umiiral bago ang asul na damit, bago ang posisyon bilang direktor ng strategic development, bago ang salamin na gusali sa Metro Manila. Si Elena Lucia Reyes de la Cruz ay ipinanganak sa Cebu City. Nag-iisang anak ni Laura Reyes, ang bunsong anak ni Amado de la Cruz Reyes at ni Arthur Gomez, isang arkitekto na may katamtamang talento at labis na ambisyon na umalis sa pamilya nang si Elena ay 7 taong gulang nang walang paliwanag kundi isang sulat sa mesa ng kusina. Hindi kailanman muling nagsalita si Laura tungkol sa kanya nang may galit, na nagturo kay Elena ng isang mahalagang bagay tungkol sa tahimik na dignidad. Ang kawalan ng kanyang ama ay nag-iwan ng sugat na hindi madalas binabanggit ni Elena, ngunit humubog sa kanyang karakter sa malalim na paraan. Ang ganap na kalayaan, ang kawalan ng tiwala sa madaling pangako, ang katiyakan na ang tanging matibay na pundasyon
ay ang itinayo sa sariling mga kamay. Lumaki siya sa dalawang mundo na tila hindi magkatugma. Sa bahay, ang kinakalkulang kahinhinan ng kanyang ina na nagtatrabaho bilang isang propesora ng matematika sa isang pampublikong paaralan at namamahala ng bawat piso ng may tiyak na katumpakan. At sa katapusan ng linggo, sa bahay ng kanyang lolo na si Don Amado, kung saan ang sukat ng mga bagay ay radikal na naiiba, hindi sa mga termino ng pagpapakitang tao. Dahil hinahamak ni Don Amado ang pagpapakitang tao nang may kaparehong tindi ng pagkahamak niya sa mediokridad, kundi sa mga termino ng perspektibo. Sa bahay na iyon natuto siyang magbasa ng mga balanse ng pananalapi bago pa matuto magmaneho. Natuto siya na ang isang negotiating table ay isang teatro at na ang aktor na kumokontrol sa kanyang mga emosyon ay laging may bentahe sa nagpapakita ng mga ito. Natuto siya na ang strategic na katahimikan ay naghahatid ng higit pa sa anumang argumento. Tuwing Sabado ng hapon, habang ang ibang mga bata na kaedad niya ay nanonood ng telebisyon o naglalaro sa parke, si Elena ay nakaupo sa pag-aaral ng kanyang lolo at nakikinig sa kanya na nag-uusap tungkol sa mga kumpanya, sa mga merkado, sa mga desisyon na nagtayo o nagwasak ng mga kayamanan. Hindi kailanman pinasimple ni Don Amado para sa kanya. Tinrato niya siya na parang isang seryosong kausap mula pa sa edad na 8. Sinagot niya ang kanyang mga tanong ng may katapatan at kinorekta siya kapag may pagkukulang ang kanyang pangangatwiran. Ang isip na hindi sinasanay ay nanghihina, ang sabi niya. At ang isip na nasanay na sabihan kung ano ang gusto niyang marinig ay isang isip na hindi na nagsisilbi para sa anumang mahalaga. Sa edad na 17, si Elena ay nakakuha ng full scholarship para mag-aral ng ekonomiya sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Nagtapos siya ng may pinakamataas na karangalan sa edad na 22. Sa edad na 20 lama, natapos niya ang kanyang MBA sa isang nangungunang business school sa Europa na may tesis tungkol sa mga istruktura ng pamumuhunan sa umuusbong na mga merkado sa Asya na sinipi sa 3 internasyonal na akademikong publikasyon. Bumalik siya sa Pilipinas sa edad na 25 na may napakagaling na kaalaman sa teknikal at ang kakaibang kahinahunan ng isang natuto na kumilos ng komportable sa iba't ibang mundo. Nang mamatay ang kanyang lolo sa edad na 83, 3 taon na ang nakakaraan. Ginawa niya ito ng may kaparehong kagandahan ng kanyang pamumuhay. Walang drama, walang grandiosong huling talumpati, tanging isang tahimik na hapon sa kanyang hardin. Isang huling pag-uusap kay Elena na tumagal ng 2 oras at pagkatapos ay isang tulog na hindi na niya ginisingan. Sa huling pag-uusap na iyon, detalyado at may pagmamahal na ipinaliwanag ni Don Amado ang kumpletong arkitektura ng kanyang iiwan, ang mga pondo, ang mga trust, ang mga pagmamay-ari ng share sa 90 na magkakaibang kumpanya at sa lahat ng mga ito, ang 67% na pagmamay-ari sa Montalban, katuwang Incorporated, na nakatago sa likod ng 4 na patong ng corporate structure na nagpahirap na matunton ito nang hindi alam kung saan eksaktong hahanapin. Niloko ako ng matandang Montalban palabas sa kumpanyang iyon, sabi ng kanyang lolo nang may kahinahunan na tanging mga taon lang ang makapagbibigay, pero hindi niya kailanman nakuha ang aking mga share dahil hindi niya alam na mayroon ako nito. Ikaw ang magpasya kung ano ang gagawin mo diyan, Elena. Hindi ako humihingi ng paghihiganti, humihingi ako ng katalinuhan. Pinili ni Elena ang katalinuhan. Nagdisenyo siya ng isang detalyadong plano na nangangailangan ng oras, pagmamasid at pasensya. Ang pagpasok sa kumpanya bilang isang empleyado ng executive ay nagbigay sa kanya ng 3 taon ng pribilehiyong access sa impormasyong panloob, dinamika ng kapangyarihan, kahinaan sa istruktura at, mahalaga, sa mga pattern ng pag-uugali ni Ricardo Montalban. Naidokumento niya ang mga minor na irregularidad sa accounting. Natukoy niya ang 3 kontrata na pinirmahan sa mga kondisyon na malapit sa pandaraya. Tahimik at tiyak siyang nagtayo ng kaso. Ang tanging kailangan niya ay ang tamang trigger. At ngayong umaga, nang hindi niya alam, nang hindi niya maiisip kahit sa kanyang pinakamasamang bangungot, personal na ibinigay ito ni Ricardo Montalban sa kanya. Sa pagkasibak sa harap ng 24 na saksi, inactivate ni Ricardo ang isang tiyak na probisyon sa kasunduan ng mga shareholder na itinuro sa kanya ni attorney. Esteban, ilang buwan na ang nakakaraan ng may tahimik na ngiti. Anumang direktang aksyon ng executive management laban sa isang mayoriyang shareholder, kabilang ang arbitraryong pagwawakas ng kontrata sa trabaho, ay nagbibigay sa nasabing shareholder ng agarang karapatang magpatawag ng isang emergency extraordinary general meeting. Sumigaw si Ricardo, "Sisante ka!
nang hindi niya alam na pinipirmahan niya ang utos para sa kanyang sariling pag-alis. Iniwan ni Elena ang eksaktong halaga ng kape sa mesa, tumayo, at lumabas sa Rosie's Turo-Turo at kapehan patungo sa madilim na liwanag ng umaga sa Metro Manila. Mayroon siyang mga tawag na gagawin, mayroon siyang board na iaayos muli, at mayroon siya, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, eksaktong piyesa na kailangan niya upang simulan ang endgame. Bago pa man siya gumawa ng unang tawag, nanatili siya sandali sa bangketa sa harap ng Rosie's Turo-Turo at kapehan habang ang malamig na hangin ng umaga ay nagpapagalaw sa kanyang buhok. Pinagmamasdan siya ni Aling Rosie mula sa loob ng kainan nang may instinct ng ilang matatanda na malaman kung may mahalagang nangyayari nang hindi kailangan ng mga detalye. Nang magsalubong ang kanilang mga tingin sa salamin, bahagyang itinaas ni Aling Rosie ang kanyang kamay, hindi eksaktong pagbati kundi isang kilos na parang sinasabi ng isang tao, "Sige." Tumango si Elena at lumakad. Ang opisina ni Attorney Ramon Esteban ay matatagpuan sa isang diskretong gusali sa Salcedo Village, Makati. Walang kapansine-pansing karatula o magazine-ready na receptionist. Isang maliit na tansong plaka sa tabi ng pinto na may tekstong Esteban Law Offices, Co. Legal Consultancy ang tanging nagpapakilala sa lugar mula sa kalye. Ito ang eksaktong uri ng diskresyon na hinihingi ng kanyang mga kliyente at na inalagaan ni Attorney Esteban sa loob ng 4 na dekada ng propesyonal na pagganap. Dumating si Elena ng 12:60 ng tanghali. Hinihintay siya ni Attorney Esteban na nakatayo sa tabi ng kanyang desk na may tuwid na tindig na pinanatili niya sa edad na 71 na parang pinatawad siya ng panahon sa sakit ng likod bilang pagkilala sa isang buhay ng matapat na trabaho. Siya ay isang payat na lalaki, may puting-puting buhok, may manipis na salamin, at isang tingin na sumusuri sa mga sitwasyon nang may tahimik na bilis ng isang nakakita na ng napakaraming krisis upang mag-alala sa anumang bagay. Naglingkod siya kay Don Amado Reyes sa loob ng mahigit 3 dekada at sa panahong iyon ay natutunan niyang kilalanin kay Elena ang parehong panloob na arkitektura ng kanyang lolo. Ang kahinahunan, ang katumpakan, ang kakayahang makita ang lampas sa kasalukuyan nang hindi nawawala ang koneksyon dito. Sinalubong niya siya ng mahigpit na pakikipagkamay at inakay siya diretso sa internal workroom, isang silid na walang bintana sa labas na may mga pader na nababalutan ng mga filing cabinet at isang mahabang oak table kung saan mayroon ng ilang folder na nakaayos nang may tiyak na katumpakan. "Ikuwento mo sa akin ng eksakto kung paano nangyari," sabi ni Attorney Esteban. Umupo sa kanyang harapan at binuksan ang kanyang notepad nang may automatikong kilos ng isang nakarinig ng libu-libong kwento na nagbabago ng buhay. Isinalaysay ni Elena ang mga pangyayari ng may katumpakan ng isang ulat. Walang emosyonal na palamuti, walang paglihis. Ipinatawag siya ni Ricardo Montalban sa kanyang opisina na bukas ang mga pinto sa harap ng mga saksi at binigkas ang mga salita ng pagsisisante ng malakas at malinaw sa harap ng hindi bababa sa 30 katao. Naroroon si Vic Sarmiento bilang corporate witness. Ang mga dokumento ay inihanda ng maaga na nagpapahiwatig ng premeditasyon. Nakikinig si Attorney Esteban nang hindi sumasabat, kumukuha ng maikling tala ng may maliit at pare-parehong sulat kamay. Nang matapos si Elena, nanatili siyang tahimik ng eksaktong sapat na oras upang tapusin ang kanyang huling anotasyon. Pagkatapos ay tumingala siya at tiningnan siya nang may ekspresyon na para sa kanya ay katumbas ng isang ganap na ngiti. Na-activate niya ang Clause 14B. Simpleng sabi niya. "Iyan din ang conclusion ko," tugon ni Elena. "Hindi lang ang 14B. Binuksan ni Attorney Esteban ang unang folder at inilabas sa harap ni Elena ang 3 nakaprintang pahina na may letterhead ng Yatiran de la Cruz Holdings Corp. Ang ginawa niya ngayong umaga ay bumubuo rin ng direktang paglabag sa Artikulo 32 ng kasunduan ng mga partner na malinaw na nagbabawal sa mga aksyong pandisiplina laban sa mga taong may kaugnayan sa mga founding shareholder nang walang paunang abiso sa lupon. Ikaw ay nakarehistro sa sistema bilang external consultant ng Yatiran de la Cruz Holdings Corp mula pa noong 18 buwan, Elena. Hindi alam ni Ricardo dahil hindi niya kailanman binasa ang kumpletong mga record ng mga kontratang umiiral. Nagiging doble itong paglabag. Tiningnan ni Elena ang mga dokumento. Naroon ang lahat, malinis at nakadokumento, na may mga petsa, pirma at notarial seal na nagpapatunay na ang ginawa ni Ricardo ngayong umaga ay isang legal na sakuna na may malaking proporsyon. "Gaano katagal natin kailangan upang magpatawag ng extraordinary general meeting?" tanong ni Elena. Sa pag-activate ng Clause 14B,
Ang reglamento ay nagtatakda ng maximum na 72 oras para sa formal na pagpatawag. Ngunit may mas interesante pa. Binuksan ni Attorney Esteban ang ikalawang folder. 3 linggo ko nang sinusuri ang internal financial movements na ipinadala mo sa akin noong Enero. Nakahanap ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang natuklasan ni Attorney Esteban ay isang serye ng mga transaksyon na ginawa sa loob ng huling 8 buwan sa pagitan ng operating account ng Montalban Katuwang Incorporated at isang shell company na nakarehistro sa British Virgin Islands sa ilalim ng pangalang Global Buildtech BVI Ltd. Ang kabuuang halaga ay 4,300,000 pesos. Ang kumpanyang tumanggap ay walang nakarehistrong empleyado, walang beripikadong asset, walang nakadokumentong kontrata ng trabaho, ngunit may 2 rehistradong partner na agad na kinilala ni Elena, Ricardo Montalban at Vic Sarmiento. Binasa ni Elena ang mga dokumento ng 2 beses sa ganap na katahimikan, pagkatapos ay inilagay ang mga ito sa mesa nang maingat at nanatili sandali na nakatingin sa isang nakapirming punto sa pader sa kanyang harapan. Pinoproseso ang kalakihan ng kanyang hawak. Hindi lang ito isang menor na irregularidad sa accounting tulad ng naidokumento niya noon. Ito ay corporate fraud, pera ng kumpanya, pera na sa malaking bahagi ay pag-aari ng mga shareholder nito na sadyang inililipat sa mga personal na account na nakatago sa ilalim ng isang offshore structure. Ang pagiging malamig ng operasyon ang pinakanakakagulat. 17 transaksyon sa loob ng 8 buwan. Mga halaga na maingat na kinakalkula upang hindi lumampas sa mga threshold ng automatikong pagsusuri. Isang screen company na may hitsura ng legalidad. May nagplano nito ng may metodolohiya. Gaano katibay ang ebidensya? Tanong niya sa wakas. Sapat na matibay para iharap sa isang federal na hukom, sagot ni Attorney Esteban nang walang pag-aalinlangan. Mayroon akong mga bank statement, ang mga talaan ng transaksyon, ang dokumentasyon ng pagtatatag ng kumpanya sa BVI, at isang preliminary statement mula sa isang external auditor na nagsuri ng mga numero ng independyente. Kung magpasya kang dumaan sa kriminal na paraan, bukod pa sa corporate, si Ricardo Montalban ay haharap sa mga kaso na higit pa sa pagkawala ng kanyang posisyon sa kumpanya. Ang katahimikan na sumunod ay ang uri ng katahimikan na nauuna sa mga mahalagang desisyon. Inisip ni Elena ang kanyang lolo. Inisip niya ang huling pag-uusap sa hardin, sa hapon na amoy sampagwita at mamasamasang lupa, sa mahinahon na boses ni Don Amado na sinasabi sa kanya, "Humihingi ako ng katalinuhan, hindi paghihiganti." Inisip niya ang pagkakaiba sa pagitan ng 2 bagay at sa eksaktong punto kung saan sila minsan nagtatagpo. Daanan natin ang corporate path muna, desisyon ni Elena. Emergency Extraordinary General Meeting na ipinatawag sa loob ng 48 oras. Iharap natin ang ebidensya ng pandaraya sa buong Lupon. Bago makisangkot ang anumang panlabas na autoridad, magkakaroon ng pagkakataon si Ricardo na sumagot. Ang gagawin niya sa pagkakataong iyon ang magtatakda ng mga susunod na hakbang na ating gagawin. Tumango si Attorney Esteban nang may tahimik na pag-apruba ng isang nakakakilala sa isang desisyon na maingat na nakakalkula. Kung ano ang iyong sabihin, sisimulan ko ang paghahanda ng mga dokumento ng pagpatawag ngayong hapon. May isa pa, sabi ni Elena. Kailangan kong ang abiso ng pagpatawag ay makarating kay Ricardo Montalban sa isang tiyak na paraan, hindi sa corporate email, hindi sa pamamagitan ng mga intermediary. Gusto kong makarating ito sa isang physical envelope na may personal na certified delivery bukas ng umaga, direkta sa kanyang mga kamay sa kanyang opisina sa harap ng kanyang mga kasamahan. Tinaas ni Attorney Esteban ang isang kilay. Ito ang pinakamataas na kilos ng ekspresyon na pinahintulutan niya sa kanyang sarili. Anong oras? 9:00 ng umaga, sabi ni Elena. Eksaktong oras na karaniwan niyang ginagawa ang kanyang paglibot sa mga palapag upang batiin ang kanyang team. Sa tingin ko ay patas na matanggap niya ang kanyang abiso sa ilalim ng parehong kondisyon na ibinigay niya ang sa akin. Nanatiling tahimik si Attorney Esteban sa isang sandali at pagkatapos, sa unang pagkakataon sa pag-uusap, ngumiti siya. Ito ay isang maliit at kontroladong ngiti, ngunit tunay. Si Don Amado ay eksaktong ganyan din ang sasabihin, bulong ni Attorney Esteban, halos sa kanyang sarili habang binubuksan muli ang kanyang notepad upang kumuha ng huling tala ng meeting. Ito ang tanging personal na referensya na pinahintulutan niya sa buong hapon at tinanggap ito ni Elena ng may parehong katahimikan na tinatanggap ang mga bagay na napakahalaga upang balutan ng mga salita. 32 taon,
nang naging tahimik na tagapagbantay si Attorney Esteban ng kasaysayan ng pamilya Reyes. At sa loob ng 3 dekadang iyon ay nakakita na siya ng sapat upang malaman na ang mga tunay na mahahalagang sandali sa buhay ng mga tao ay hindi dumarating na may fanfare. Dumarating sila ng may parehong kalmado na gaya ng pagdating ng araw na iyon sa isang silid na walang bintana na may mga dokumento sa mesa at 2 tao na alam kung ano ang kanilang ginagawa at kung bakit. Iyon ay sapat na. Iyon ay sa katunayan ang lahat ng kinakailangan. Noong hapon na iyon, habang si Attorney Esteban at ang kanyang team ay nagtatrabaho sa paghahanda ng mga dokumento, gumawa si Elena ng 3 karagdagang tawag na nagkumpleto sa board. Ang una ay kay Nena upang i-coordinate ang mga logistical na detalye ng susunod na araw at siguraduhin na ang asul na folder ay nasa ligtas na lugar. Ang pangalawa ay kay Cynthia, ang assistant ni Vic Sarmiento, isang batang babae na buwan-buwan nang nakakaramdam ng pagkabahala sa mga bagay na nakita at narinig niya sa kanyang trabaho, ngunit hindi niya alam kung kanino sasabihin. Pinakinggan siya ni Elena sa loob ng 20 minuto nang may tunay na pansin. Nagsalita si Cynthia nang may pinagsamang pagkaapura ng isang matagal nang nagtatago ng isang bagay na mabigat. Sa huli ay sinabi lang sa kanya na kung handa siyang pumirma ng isang deklarasyon ng kanyang naobserbahan, ang kanyang posisyon sa kumpanya sa ilalim ng bagong administrasyon ay ganap na garantisado. Hindi nagtagal si Cynthia ng 10 segundo upang sumagot ng oo. Ang pangatlong tawag ay sa isang numero na bihira lamang i-dial ni Elena, nakatala sa kanyang telepono sa ilalim ng pangalang Bianca. Hindi lang siya si Bianca, ang kanyang kaibigan mula pagkabata at ang taong pinakamalaki ang tiwala niya sa mundo. Siya rin si Bianca Lim, direktor ng corporate communication sa isa sa mga pinakamalaking media conglomerate sa bansa, na may access sa mga platform na makakapagpalit ng isang kwento sa pambansang usapan sa loob ng wala pang 24 oras. Kailangan kong humingi ng pabor sa iyo, sabi ni Elena nang sumagot si Bianca. 3 taon ka nang hindi humihingi ng kahit ano sa akin, sagot ni Bianca sa kabilang linya. Ibig sabihin, ito ay dapat na maganda. Ito ang pinakamaganda na hihingin ko sa iyo sa buhay, sabi ni Elena nang may unang tunay ng ngiti na pinayagan niya sa sarili mula pa kaninang umaga. Si Ricardo Montalban sa sandaling iyon ay nasa kanyang opisina sa ika-38 palapag. Nagdiriwang kasama si Vic Sarmiento, ang pinaniniwalaan niyang isang malinis at tiyak na tagumpay. Walang sinuman ang nagsabi sa kanya ng anumang magdudulot ng pagkabahala, tila lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang board, gayunpaman, ay ganap ng naiiba sa akala niya ay tinitingnan niya. Ang Martes ay sumalubong na may hindi inaasahang malinaw na sikat ng araw sa Metro Manila na parabang nagpasya ang panahon na kumampi sa tamang panig ng kasaysayan. Alas 8:07 ng umaga. Isang mensahero na may formal na uniforme at itim na leather na maletin ang pumasok sa lobby ng corporate building ng Montalban katuwang Incropoite, na may selyadong sobre at ang tiyak na instruksyon na ibigay ito ng personal kay Ginoong Ricardo Montalban, General Manager, nang walang pagbubukod o kapalit na katanggap-tanggap. Ang mensahero ay isang lalaking nasa 50s na may mahinahong kahusayan ng isang naghatid ng mahahalagang balita sa buong buhay propesyonal at natuto na ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay nang walang drama o komento, simpleng trabaho na isinagawa ng may katumpakan. Tinawagan ng receptionist ang personal assistant ni Ricardo na tumawag kay Ricardo na bumaba sa lobby ng may tipikal na pagkairita ng isang hindi nakakaintindi kung bakit hindi gumana ng maayos ang kanyang mga filter ng komunikasyon. Dumating siya sa lobby na naka-sleeves, ang buhol ng kurbata ay hindi pa ayos, sa eksaktong sandali kung kailan ilang empleyado ang tumatawid sa lobby patungo sa mga elevator upang simulan ang kanilang trabaho. Sinuri ng mensahero ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang dokumento. Nakuha ang kanyang pirma sa resibo ng pagtanggap, ibinigay sa kanya ang sobre, at umalis ng may parehong tahimik na kahusayan tulad ng kanyang pagdating. Tiningnan ni Ricardo ang sobre. Sa harap na bahagi na may malinaw at tiyak na tipografiya, nakasulat, formal na abiso, pagpatawag ng extraordinary general meeting ng mga shareholder, Yatiran de la Cruz Holdings Corp., Esteban Law Offices, Co. Legal Consultancy. Ang pangalang Yatiran de la Cruz Holdings ay tumagal ng eksaktong 4 na segundo upang marehistro sa isip ni Ricardo. 4 na segundo kung saan ang kanyang ekspresyon ay lumipat mula sa pagkairita patungo sa pagkalito, mula sa pagkalito patungo sa isang mas malalim at hindi komportable na pagkabahala. Kilala niya ang pangalang iyon.
Nakita niya ito sa mga corporate document ilang taon na ang nakakaraan na may malabong kaugnayan sa lumang kasaysayan ng kumpanya sa panahon ng kanyang ama. Ngunit hindi niya ito kailanman binigyan ng tunay na pansin dahil wala siyang dahilan upang gawin ito. Umakyat siya sa 31 palapag na hawak ang sobre sa kanyang kamay at binuksan ito sa kanyang opisina na naroroon si Vic Sarmiento na isinarado ang pinto ng ganap, walang audience, walang drama. Ang kanyang nakita sa loob ay nagpabago sa kanyang kulay sa loob ng wala pang 2 minuto ng pagbabasa. Ang dokumento ay isang formal na pagpatawag sa Extraordinary General Meeting ng mga shareholder na nakatakdang ganapin sa Huwebes ng alas 10 ng umaga na pirmado ni Attorney Ramon Esteban bilang kinatawan ng Yatiran de la Cruz Holdings Corp. May-ari ng 67% ng ordinaryong shares ng Montalban, Katuwang, Incorporated. Ang agenda ay naglalaman ng 3 punto. Pagsusuri sa kasalukuyang executive management, paghaharap ng mga dokumentadong irregularidad sa pananalapi sa kamakailang panahon, at pagboto sa mga pagbabago sa istruktura ng pamamahala ng kumpanya. Binasa ni Ricardo ang dokumento ng 3 beses, pagkatapos ay inilagay ito sa desk at tiningnan si Vic Sarmiento nang may ekspresyon na hindi pa nakita ng huli. Hindi ito ang kinakalkulang galit na alam ni Vic. Ito ay isang bagay na naiiba. Ito ang kakaibang ekspresyon ng isang lalaking kakasabi lang na ang lupang akala niya ay matibay sa ilalim ng kanyang mga paa ay matagal ng iba. Ano ang Yatiran de la Cruz Holdings? Tanong ni Ricardo nang may bahagyang ingay, isang boses na lumabas na mas mahina kaysa sa karaniwan. Si Vic Sarmiento na ang pangunahing kakayahan ay basahin ang mood ni Ricardo upang umayon dito ay kinilala na ang sitwasyong ito ay lampas sa manual ng anumang bagay na kanyang nahawakan. Hindi ko alam ng sigurado, umamin siya, pero hindi ba ang apelyidong De La Cruz ay ang apelyido ng ina ng matandang Reyes, ang partner ng inyong ama? Ang katahimikan na sumunod ay sapat na sagot. Samantala, sa 38 palapag, lumipas ang umaga na may bagong tensyon na nararamdaman ng lahat, ngunit walang sinumang bumabanggit. Ang kawalan ni Elena ay isang pisikal na espasyo na pinupuno ng kapaligiran ng bulungan at haka-haka. Ilang kasamahan ang nagpalitan ng mensahe sa mga internal channel. Nagtatanong kung totoo ang nangyari noong nakaraang araw, kung talagang sinisante si Elena, kung may alam pa ang iba. Pinamahalaan ni Nena ang kanyang desk nang may kahinahunan na hirap niyang panatilihin, na may kamalayan sa bawat galaw, bawat pag-uusap, bawat tingin na dumadaan sa palapag. Alas 10:15. Nag-vibrate ang kanyang telepono na may mensahe mula kay Elena. 2 salita lamang. Dumating na. Ipinikit ni Nena ang kanyang mga mata ng 1 segundo at dahan-dahang huminga. Ginugol ni Elena ang Martes ng umaga sa opisina ni Attorney Esteban. Sinusuri ang bawat dokumento, bawat numero, bawat argumento na ihaharap sa meeting ng Huwebes. Ito ay isang detalyadong trabaho at walang glamour. Ang uri ng paghahanda na nagtatakda kung ang isang labanan ay mapapanalunan bago pa man magsimula o improbisado sa sandaling iyon. Mas gusto ni Elena ang una sa isang pananalig na itinanim sa kanya ng kanyang lolo mula pagkabata. Ang pandaraya ay nakadokumento ng may katatagan na walang iniiwang puwang para sa paborableng interpretasyon. 4,300,000 pesos na inilipat sa loob ng 8 buwan patungo sa isang offshore company na walang tunay na aktibidad. Ang mga record ay malinis, ang mga petsa ay tumugma. Ang mga pirma ng mga nag-authorize sa mga transaksyon ay walang alinlangan na kay Ricardo Montalban at Vic Sarmiento. Ipinaharap ng external auditor ang kanyang ulat ng nakasulat. Pirmado ni Cynthia ang kanyang testimonial statement noong nakaraang hapon na may bahagyang nanginginig na mga kamay, ngunit may determinasyon na tahimik na iginalang ni Elena. Tanghali, tumawag si Bianca mula sa kanyang opisina sa media conglomerate. Mayroon akong 2 mamamahayag na dalubhasa sa corporate business na gustong kunin ang kwento, sabi niya nang walang pasakalye. Pero kailangan kong malaman kung kailan ko sila maaaring bigyan ng go signal. Pagkatapos ng meeting, sagot ni Elena, hindi bago, gusto kong malutas muna ito sa espasyo na nararapat na ang corporate. Kung tatanggapin ni Ricardo ang mga tuntunin, ang kwento ay maaaring hawakan ng may diskresyon. Kung magpasya siyang lumaban, hayaan na malaman ng mundo kung ano eksaktong nangyari at kung bakit. Naiintindihan, sabi ni Bianca. At pagkatapos, nang may tiwala ng batipot-pititaong pagkakaibigan, ayos ka lang ba kami? Pinag-isipan ni Elena ang tanong ng may katapatan.
Eksaktong kung saan ako kailangan maging, sagot niya sa wakas. Ang nangyari noong hapon na iyon sa ika-38 palapag ay nakarating sa kaalaman ni Elena sa pamamagitan ni Nena sa 3 sunod-sunod na mensahe na naglalarawan ng sitwasyon ng may sapat na detalye. Nagpatawag si Ricardo ng kanyang mga corporate lawyer nang may pagkaapura. Ang meeting ay tumagal ng 2 oras at 40 minuto. Sa paglabas, ang mga abogado ay may kakaibang ekspresyon ng mga propesyonal na kakasabi lang na nakumpirma ang masasamang balita na dati na nilang pinaghihinalaan. Kinansela ni Ricardo ang lahat ng kanyang meeting sa hapon. Umalis si Vic Sarmiento sa gusali ng alas, 4 ng hapon na may dalang karton na naglalaman ng mga personal na gamit mula sa kanyang opisina na sa non-verbal corporate language ay nangangahulugan ng eksakto kung ano ang tila nangangahulugan. Ang huling mensahe ni Nena ay nagsasabi, 3 oras na nakakulong si Ricardo. Sabi ng kanyang assistant, hindi pa siya lumabas para kumain. Hindi ko pa siya nakita na ganito. Binasa ni Elena ang mensahe, inilagay ang telepono sa mesa ng despacho ni attorney. Esteban at tumingin sa tanging panloob na bintana na nakaharap sa isang maliit na patio na may isang bougainvillea na umaakyat sa pader ng may tahimik na pagpupursige. Inisip niya ang kanyang lolo sa hardin ng kanilang bahay sa Cebu City, sa amoy ng sampagita at mamasa-masang lupa noong huling hapon na magkasama sila. Sa paraan kung paano ginugol ni Amado de la Cruz Reyes ang 40 taon sa pagtatayo ng isang bagay ng tahimik, ng may pasensya, ng may katalinuhan, ng hindi kailangan na makita o makilala siya ng sinuman sa daan. Ang oras para kumilos ay hindi kapag galit ka, kundi kapag handa ka. Handa na siya. Sa Huwebes ng alas, 9 ng umaga, uupo si Ricardo Montalban sa harap niya sa isang conference room at maririnig ang buong katotohanan tungkol sa kanyang itinayo, ang kanyang sinira, at ang pag-aari ng iba bago pa niya binigkas ang kanyang apelyido na parang isang titulo ng pag-aari. Ngunit ng gabing iyon, bago dumating ang Huwebes, may nangyari na hindi kinakalkula ni Elena, isang bagay na nagpabago sa temperatura ng lahat ng mangyayari sa isang paraan na walang legal na dokumento o corporate strategy ang makakapagpahula. Alas, 9:45 ng gabi, nagring ang kanyang telepono na may numerong hindi niya nakatala. Hinayaan niya itong magring. Nagring muli. Hinayaan niya itong magring ulit. Sa ikatlong pagsubok, may isang bagay, marahil ang intuisyon na nabuo sa mga taon ng pagmamasid sa mga pattern, ang nagtulak sa kanya upang sagutin. Ang boses sa kabilang linya ay kay Ricardo Montalban, ngunit hindi ito ang boses na sumigaw ng sisante ka sa harap ng 34 na saksi. Ito ay isang naiibang boses, mas mahina, mas makatao. Ang boses ng isang lalaking nagpalipas ng oras na nakaupo sa dilim ng kanyang sariling opisina at sa wakas ay narating ang gilid ng isang bagay na kahawig ng pagkaunawa. Elena, simpleng sabi niya, kailangan kong makausap ka. Hawak ni Elena ang telepono ng tahimik sa loob ng 3 buong segundo pagkatapos marinig ang kanyang pangalan sa boses ni Ricardo. 3 segundo na para sa kanya ay marahil ay naramdaman na parang 3 minuto at para sa kanya ay sapat na upang gumawa ng desisyon na idinidikta ng kanyang instinct ng may kakaibang kalinawan. Nakikinig ako, sabi niya sa wakas. Nagkaroon ng mahabang pagtigil sa kabilang linya. Ang uri ng pagtigil na ginagawa ng mga lalaking buong buhay nang nagsasalita mula sa posisyon ng kapangyarihan at bigla na lang silang nawala ng matibay na pundasyon ng posisyong iyon. Hindi alam kung paano eksaktong gumagana ang wika kapag hindi ka nakakalamang. Hindi ko gustong magsalita sa telepono, sabi ni Ricardo. Maaari ba tayong magkita ngayong gabi? Kung posible, may isang neutral na lugar, isang restaurant sa Salcedo Village, Makati, ang 7 Mares. Marahil kilala mo, pribado, diskreto, isang pag-uusap lang. Pinag-isipan ni Elena ang kahilingan. Ang 7 Mares ay isang restaurant na talagang kilala niya. Isa sa mga lugar na may puting mantel at mahinang ilaw kung saan nag-uusap ang mga negosyante ng mga pag-uusap na hindi nila kayang gawin sa kanilang mga opisina. Diskreto hanggang sa opake. Eksakto ang uri ng senaryo na pipiliin ni Ricardo para sa isang negosasyon na ayaw niyang saksihan ng sinuman. Sinabi ng kanyang instinct na mag-ingat na maghintay hanggang Huwebes, na panatilihin ang mga nakaplanong oras, na huwag baguhin ang istruktura ng kung ano ang perpektong nakahanda na. Ngunit may isang bagay sa boses ni Ricardo. Isang bagay na hindi manipulasyon o taktika. Isang bagay na tunay na naiiba sa lahat ng narinig niya mula sa kanya sa loob ng 3 taon
Ang nagtulak sa kanya na sumagot sa isang paraan na ikinagulat maging ng kanyang sariling sense of strategy. Isang oras, sabi ni Elena. Sa 7 Mares ng alas 11 ng gabi. Ang 7 Mares ng alas 11 ng gabi ay eksaktong inaasahan ni Elena. Maayos na nakahiwalay ang mga mesa, ilaw na pabor sa privacy, serbisyo na napakadiskreto, na tila ang mga waiter ay gumagalaw sa ibang plane ng pag-iral. Nakaupo na si Ricardo nang dumating siya sa isang mesa sa dulo, walang kurbata sa unang pagkakataon na naaalala niya na may baso ng tubig sa kanyang harapan na hindi niya hinawakan. Kitang-kita ang kanyang pagtanda sa isang araw, hindi sa pisikal na anyo, kundi sa isang bagay na mas mahirap pangalanan, sa tindig, sa paraan ng pagtingin ng kanyang mga mata sa mesa, na may bigat ng isang matagal nang nagdadala ng isang bagay at hindi pa rin alam kung saan ito ilalagay. Ang tumama kay Elena nang makita siya ay hindi awa, kundi pagkilala. Ang pagkilala ng isang nag-aral sa isang tao sa loob ng 3 taon at bigla na lang siyang nakita ng walang armadura na laging suot. Si Ricardo Montalban, nang walang kanyang stage power, ay isang 44 taong gulang na lalaki na may malalim na eye bags at isang ekspresyon na naghalo ng pagod at isang bagay na mapanganib na kahawig ng tunay na kahihiyan. Umupo siya sa harap niya nang walang sinasabi. Ikinrus niya ang kanyang mga kamay sa mesa at naghintay. Salamat sa pagdating, sabi ni Ricardo. Ang parirala ay kakaiba sa kanyang bibig. Ito ang uri ng parirala na hindi niya ginagamit sa mga taong itinuturing niyang subordinate at ang katotohanan na sinabi niya ito ay naghatid ng higit pa sa anumang argumento na maaaring sumunod. Sabi mo kailangan mong magsalita, tugon ni Elena. Simpleng tiningnan ni Ricardo ang mesa sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata patungo sa kanya ng may direksyon. Ipinaliwanag sa akin ng aking mga abogado ngayong hapon ang buong sitwasyon, ang istruktura ng pagmamay-ari, ang Clause 14B, ang mga implikasyon ng Artikulo 32. Ipinaliwanag nila sa akin kung ano ang ibig sabihin ng Yatiran de la Cruz Holdings at ang kaugnayan nito kay Amado de la Cruz Reyes. Huminto siya. Ipinaliwanag din nila sa akin ang natagpuan nila sa mga financial records ng huling 80 buwan. Ang katahimikan na sumunod ay isa sa mga hindi kailangang punan. Gusto kong maunawaan ang isang bagay, patuloy ni Ricardo, at ang kanyang boses ay mayroon na ngayong naiibang tono, mas mahina at mas tapat, kaysa sa anumang tono na narinig ni Elena mula sa kanya noon. Gaano katagal mo nang alam kung sino kakaugnay sa kumpanyang ito? Mula bago pa ako pumasok, walang paligoy-ligoy na sagot ni Elena. Pinroseso ito ni Ricardo ng may ekspresyon na dumaan sa iba't ibang layer sa loob ng ilang segundo. At ang 3 taon na pagtatrabaho dito ay bahagi ng isang plano? Bahagi ito ng isang informed decision, sabi ni Elena. Minana ko ang mayoryang pagmamay-ari sa isang kumpanya na hindi ko kilala sa loob. Bago ko isagawa ang anumang karapatan dito, gusto kong lubos na maunawaan kung ano ito, paano ito gumagana, sino ang nagpapatakbo nito, at kung saan ito patungo. 3 taon ng direktang pagmamasid ang nagbigay sa akin ng impormasyong iyon nang may kalinawan na hindi maibibigay ng anumang panlabas na ulat. Pinakinggan ito ni Ricardo ng tahimik. Pagkatapos ay may sinabi siya na hindi inaasahan ni Elena. At ano? Ang tanong ay ikinagulat niya dahil sa kanyang pagiging tapat. Hindi ito isang taktikal na tanong. Ito ang tanong ng isang tunay na gustong malaman kung paano siya nakita ng ibang mga mata sa loob ng 3 taon. Pinag-isipan ni Elena kung gaano karaming katotohanan ang ibibigay niya. Nagpasya siya na ang sitwasyon ay karapat-dapat sa buong katotohanan. Nakahanap ako ng isang kumpanya na may matibay na pundasyon at tunay na potensyal na sadyang limitado ng isang kultura ng pamamahala na nakabatay sa takot at paghihiya. Nakahanap ako ng mga talentadong team na nagtatrabaho ng mas mababa sa kanilang kakayahan dahil walang sinuman ang nagbigay sa kanila ng dahilan upang magbigay ng higit pa sa minimum na kinakailangan. Nakahanap ako ng mga irregularidad sa pananalapi na nagsimula ng maliit at lumaki hanggang sa maging isang problema na hindi na kayang hawakan ng tahimik. At nakahanap ako, sandaling huminto siya, ng isang lalaki na nagmana ng apelyido ng kanyang ama kasama ang kanyang mga pamamaraan at tila hindi kailanman nagtanong sa sarili kung gusto niya bang maging iba. Ang bigat ng huling parirala ay lumapat ng may tiyak na katumpakan. Hindi agad sumagot si Ricardo. Tiningnan niya ang baso ng tubig. Dahan-dahang pinaikot ito sa kanyang mga daliri at nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay may naiibang tekstura, mas magaspang at mas totoo.
Ang aking ama ay isang lalaki na naniniwala na ang respeto ay nakukuha sa takot, sabi niya. Lumaki ako na naniniwala na iyon ang pamumuno. Isa pang pagtigil, hindi ko hinihiling na bigyang katwiran iyan. Sinasabi ko lang sa iyo dahil sa tingin ko, karapat-dapat mong malaman. May isang bagay sa sandaling iyon na hindi inaasahan ni Elena sa alinman sa kanyang mga senaryo. Ang pag-uusap ay lumipat mula sa isang strategic na negosasyon patungo sa isang bagay na mas hindi komportable at mas totoo sa dalawang tao na nagtititigan sa isang walang laman na restaurant sa hating gabi, na may kasaysayan ng isang kumpanya at ng dalawang pamilya sa pagitan nila bilang isang bagay na hindi maaaring ganap na balewalain ng sinuman. Tiningnan siya ni Elena ng tahimik sa isang sandali. May isang bagay sa pagtatapat na iyon na tunay, sa isang paraan na nagpapahina ng loob nang hindi inalis ang kalinawan tungkol sa kung ano ang kailangang mangyari. Ano ang gusto mo sa pag-uusap na ito, Ricardo? Direktang tanong niya. Inilagay niya ang baso sa mesa. Gusto kong malaman kung may solusyon na hindi ganap na sisirain ang lahat ng nakikinabang sa kumpanyang ito. Hindi ako humihingi na mawala ang mga kahihinatnan. Alam kong hindi iyon posible o makatarungan. Tinatanong ko kung may paraan upang gawin ang kailangan mong gawin nang hindi ito ginagawang isang digmaan na makakasakit sa 300 tao na nagtatrabaho sa gusaling iyon at walang anumang responsibilidad sa ginawa namin ni Vic. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Elena si Ricardo Montalban na gumamit ng salitang responsibilidad sa first person ng walang corporate jargon. Tiningnan niya ito ng may parehong atensyon na natutunan niyang basahin ang mga financial balance, hinahanap ang panloob na pagkakapare-pareho ng mga numero, ang lugar kung saan ang lohika ay nanatili o nasira. Ang kanyang natagpuan ay hindi isang lalaking pinatubos. Ang pagtubos, kung darating, ay isang trabaho ng mga taon, hindi ng isang gabing krisis. Ngunit nakahanap din siya ng isang bagay na hindi niya inaasahan na makita. Isang lalaking nakatingin sa kanyang sariling refleksyon nang hindi inilalayo ang kanyang mga mata marahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Gaganapin ang meeting sa Huwebes tulad ng nakaplano, mahigpit na sabi ni Elena. Hindi ito magbabago. Ihaharap ang ebidensya ng pandaraya sa buong Lupon. Hindi rin ito magbabago. Ang maaaring magbago, depende sa mangyayari sa silid na iyon, ay ang paraan ng paghawak nito sa labas at ang mga tiyak na kondisyon ng transisyon. Anong klaseng kondisyon? Tanong ni Ricardo. Ipag-uusapan natin iyan sa Huwebes. Sagot ni Elena habang tumatayo. Ngunit may sasabihin ako sa iyo ngayong gabi, Ricardo, at gusto kong pakinggan mo itong mabuti. Ang 300 tao na nagtatrabaho sa gusaling iyon ay taon-taon nang nagbibigay ng kanilang pinakamahusay sa kabila ng isang kultura na nagpapaliit sa kanila. Karapat-dapat sila ng ibang kumpanya at ang ibang kumpanya na iyon, may kooperasyon mo man o wala, ay magkakaroon. Isinuot niya ang kanyang Amerikana, kinuha ang kanyang bag, at bago siya lumayo sa mesa ay sandaling huminto siya at tiningnan si Ricardo sa huling pagkakataon. Pumunta ka sa Huwebes na handang maging tapat. Iyon lang ang hinihingi ko sa iyo. Lumakad siya patungo sa labasan ng 7 Mares nang hindi lumilingon, patungo sa malinaw na gabi ng Metro Manila na may eksaktong bigat ng mangyayari na nakasandal sa kanyang mga balikat, na may katatagan na hindi pasanin, kundi layunin. Ang Huwebes ang magpapabago sa lahat, at sa pagkakataong ito, naiiba sa Lunes, alam ng lahat ng nasa silid na iyon kung sino si Elena Reyes. Nanatili si Ricardo na nakaupo sa mesa na iyon ng 7 Mares sa loob ng panahong hindi niya masukat. Unti-unting nawalan ng tao ang restaurant sa kanyang paligid. Ang huling mga kumakain ay nagbabayad ng kanilang mga bill. Ang mga waiter ay nagsisimula na sa tahimik na gawain ng pagsasara. Walang nagtanong sa kanya kung may kailangan pa siya. Sa isang punto, nang walang malay na desisyon na gumalaw, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kalye na may malamig na hangin ng madaling araw sa kanyang mukha at ang malayo na ingay ng trapiko ng lungsod na hindi kailanman ganap na natutulog. Naglakad siya ng 3 bloke nang walang tiyak na direksyon at sa loob ng 3 blokeng iyon ay gumawa siya ng isang bagay na hindi niya ginawa mula pagkabata. Inisip niya ang kanyang ama sa mga hapon sa kumpanya noong siya ay 12 taong gulang at sinamahan niya ito sa mga pulong kung saan natutunan niya na ang mga makapangyarihang matatanda ay malakas magsalita at ang iba ay tahimik na nakikinig. Sa paraan kung paano siya tinuruan ng kanyang ama nang hindi sinasabi sa salita na ang mundo ay nahahati sa mga nagpapatao at mga nagtitiis.
Kung gaano kalaking bahagi ng pagkatuto na iyon ang naging pagkakakilanlan niya nang hindi niya kailanman kinukuwestiyon. Tama si Elena. Iyon ang bahaging pinakamasakit sa kanya. Ang Miyerkules, ang araw sa pagitan ng sobre at ng meeting, ang pinakamahabang araw na maaalala ni Elena sa mahabang panahon, hindi dahil sa mga pangyayari mismo na pinigilan at halos administratibo, kundi dahil sa kahulugan ng pagiging nasa espasyo ng paghihintay kung saan ang lahat ay napagdesisyonan na ngunit hindi pa nangyayari. Ito ang katahimikan bago ang paggalaw ng huling pyesa at ang katahimikan na iyon ay may sarili nitong tiyak na bigat. Ginugol niya ang halos buong araw sa opisina ni Attorney Esteban, sinusuri ang mga dokumento sa huling pagkakataon, kino-coordinate ang mga logistical na detalye ng meeting, sinasagot ang mga tanong ng legal team nang may metodikong katumpakan ng isang hindi gustong mag-iwan ng anumang anggulo na hindi natatakpan. Sa kalagitnaan ng hapon, nagpadala sa kanya si Nena ng mensahe mula sa ika-28 palapag na simpleng nagsasabi, "Kakaiba ang kapaligiran dito." Alam ng lahat na may nangyayari, pero walang nakakaalam kung ano. Hindi pa lumalabas si Ricardo sa kanyang opisina sa buong araw. Binasa ni Elena ang mensahe, inilagay ito, at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Natutunan niya matagal na ang nakaraan na ang mga sandali ng paghihintay ay mga sandali rin ng paghahanda at na ang paghahanda ang tanging matapat na paraan upang kontrolin ang makokontrol bago harapin ang hindi makokontrol. Nang gabing iyon mag-isa sa kanyang apartment, gumawa siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Kinuha niya mula sa drawer ng kanyang nightstand ang isang maliit at lumang litrato na matagal nang nakatago doon. Isang larawan ng kanyang lolo na si Don Amado nakuha sa hardin ng kanilang bahay sa Cebu City, nakaupo sa paborito niyang upuan na yari sa yantok, na may nakabukas na libro sa kanyang kandungan at ang tingin ay nakatuon sa isang punto sa labas ng frame na may ekspresyon ng isang nakakakita ng mga bagay na hindi pa natututo tingnan ng iba. Hawak ni Elena ang litrato sandali, inilagay ito sa mesita at pinatay ang ilaw. Kinabukasan, ang Huwebes, ay sumalubong na may kalinawan na hindi nagpapahintulot ng madaling metapora. Ito ay isang simpleng araw na malinaw, malamig, at tiyak sa Metro Manila, ang uri ng umaga na walang ipinapangako, kundi simpleng umiiral ng may direktang katapatan na nakita ni Ellen na angkop para sa mangyayari. Nagising siya ng 9:00 ng umaga, matagal bago tumunog ang alarma. Natulog siya nang may kakaibang lalim ng mga taong gumawa ng mahirap na desisyon at narating na ang kabilang panig nito. Hindi ito ang gaan ng isang hindi nakakaramdam ng bigat ng mga bagay, kundi ang katatagan ng isang nakakaramdam nito at nagpasyang dalhin ito ng may kamalayan. Nagtimpla siya ng kape, umupo sa tabi ng bintana ng kanyang apartment sa Poblasyon, Makati, at ginugol ang 40 minuto ng tahimik, pinagmamasdan kung paano nagigising ang lungsod. Inisip niya ang kanyang lolo. Inisip niya ang kanyang ina. Inisip niya ang 300 tao na ngayong umaga ay darating sa gusali nang hindi alam na ang araw na iyon ay magiging naiiba sa lahat ng nauna. Inisip din niya sandali at nang walang kapaitan na sa ibang oras ay sasamahan ang iniisip, si Ricardo Montalban. Sa pag-uusap noong nakaraang gabi, sa naiibang boses na mayroon siya, nang tawagan siya at sa naiibang mukha na mayroon siya sa restaurant. Hindi awa ang kanyang naramdaman o hindi man lang iyon ang pangunahin. Ito ay isang bagay na mas malapit sa kalinawan na ibinibigay ng pagkakita sa mga tao sa kanilang tunay na dimensyon, nang walang entablado, nang walang pagganap, nang walang mga mekanismo ng depensa, na lahat tayo ay itinayo sa paligid ng ating pinakamalalim na kahinaan. Si Ricardo Montalban ay produkto ng isang kasaysayan na hindi niya pinili at ng mga desisyon na pinili niya. At parehong totoo ang dalawang bagay sa parehong oras. Ang mangyayari mula ngayon, kung may mangyayari man, ay depende kung kaya niyang paghiwalayin ang isang bagay mula sa isa pa. Hindi iyon problema ni Elena. Ang problema ni Elena ay ang mayroon siya ngayon, sa tiyak at malamig na araw na ito na nagsisimula ng gumalaw sa likod ng mga bintana ng kanyang apartment. Dumating siya sa gusali ng Montalban katuwang Incroite ng 9:30 ng umaga. Hindi sa pasukan ng mga empleyado, tulad ng kanyang pagdating sa loob ng 3 taon. Dumating siya sa pangunahing pasukan ng executive lobby, kasama si Attorney Ramon Esteban sa kanyang kanan at isang legal assistant na may dalang 2 maletin ng mga dokumento nang may tahimik na kahusayan ng isang perpektong sanay para sa ganitong uri ng sandali. Nakasuot siya ng isang perpektong gray na suit, ang kanyang buhok ay simple lamang na nakapusod
at ang parehong sapatos na may katamtamang takong na mahinang umalingaw-ngaw sa marmol. Ang tanging nakikitang pagkakaiba sa anumang ibang araw ay sa pagkakataong ito ay wala siyang dalang kape sa kamay. Agad siyang kinilala ng security guard sa lobby at binuksan ang barikada nang walang tanong. Tumingala ang receptionist, pinroseso ang kanyang nakikita nang may malinaw na pagkalito at nagpa siya ng tama na hindi niya lugar ang magtanong. Dalawang empleyado na tumatawid sa lobby sa sandaling iyon ay hindi namamalaya na huminto, nagpalitan ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad nang may sanay na diskresyon ng mga nagtatrabaho sa isang kapaligiran kung saan mabilis ang paglalakbay ng impormasyon at mas mainam na hindi maging bahagi ng daan. Sa ika-38 palapag, hinihintay siya ni Nena sa tabi ng mga elevator, hawak ang navy blue na folder sa kanyang braso at may ekspresyon na naghalo ng kaba at isang katapatan na napakatibay. Na naramdaman ni Elena ang tunay na init sa kanyang dibdib nang makita siya. Nagtitigan sila ng isang segundo. Tumango si Nena, tumango si Elena, hindi na nila kailangan ng higit pa. Ang pangunahing conference room ay okupado na nang pumasok sila. Ang buong lupon ng mga direktor. 5 tao na karamihan ay kilala si Elena mula sa pagdaan niya sa mga pasilyo sa loob ng 3 taon. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng dahilan upang bigyan siya ng partikular na pansin. Ay nakaupo sa isang panig ng mahabang oak table. 3 sa kanila ay may mga ekspresyon na nagbunyag na nauna na silang nakontak ni Attorney Esteban upang makarating ng may impormasyon. Ang 2 pa ay may ekspresyon ng mga taong kakasabi lang na may nalaman na pumipilit sa kanila na mabilis na ayusin muli ang kanilang pagkaunawa sa mundo. Nakaupo si Ricardo Montalban sa dulo ng mesa, sa lugar na laging inuukupa niya bilang general manager, na may tindig ng isang gumawa ng mahirap na desisyon noong nakaraang gabi at nagising na buo pa rin ito. Si Vic Sarmiento ay wala. Ang kanyang walang laman na upuan ay nagpapahayag ng may eloquency ng lahat ng kailangan nitong ipahayag. Umupo si Elena sa kabilang dulo ng mesa, ang lugar na nararapat sa kanya bilang kinatawan ng mayoryang shareholder na may ganap na naturalidad na walang sinuman sa silid na iyon ang makakapagsabi na ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Umupo si Attorney Esteban sa kanyang kanan. Binuksan ng legal assistant ang mga maletin ng may tiyak na galaw at nagsimulang mamigay ng mga pakete ng dokumento na inihanda para sa bawat miyembro ng lupon. Ang katahimikan, habang tinatanggap ng lahat ang kanilang mga dokumento, ay may kakaibang kapal ng mga sandali na kinikilala ng mga tao bilang makasaysayan kahit bago pa man matapos. Magandang umaga, sabi ni Elena, at pinuno ng kanyang boses ang silid ng may kahinahunan na hindi nangangailangan ng lakas upang magkaroon ng presensya. Ang pangalan ko ay Elena Reyes de la Cruz. Ako ang apo ni Amado de la Cruz Reyes, ang orihinal na founding partner ng kumpanyang ito at kinakatawan ko ngayon ang Yatiran de la Cruz Holdings Corp. May-ari ng 67% ng ordinaryong shares ng Montalban, katuwang Incorp. Inihanda ni Attorney Esteban ang kumpletong dokumentasyon na nagpapatunay sa representasyong ito na makikita ninyo sa unang seksyon ng mga pakete na inyong natanggap. Walang nagsalita. 5 pares ng mata ang nakatingin sa kanya nang may atensyon na naiiba sa anumang atensyon na natanggap niya sa loob ng 3 taon ng pagtatrabaho sa parehong gusali. Ito ang atensyon na ibinibigay sa isang tao kapag bigla na lang nagbago ang buong konteksto at ang akala mong alam ay isang bahagi lamang ng tunay na larawan. Ang pagpatawag sa extraordinary general meeting na ito ay inactivate ng paglabag sa Clause 14B ng reglamento ng mga shareholder bilang resulta ng mga direktang executive action laban sa representasyong ito na nangyari noong Lunes, patuloy ni Elena nang may parehong kalmado at tiyak na boses. Bukod pa rito, at ito ang sentro ng pagpupulong na ito, naghaharap kami ng dokumentadong ebidensya ng malubhang irregularidad sa pananalapi na nangyari sa loob ng huling 8 buwan sa pamamahala ng corporate funds. Ang ikalawang seksyon ng inyong mga pakete ay naglalaman ng mga bank statement, mga talaan ng transaksyon, dokumentasyon ng tumanggap na kumpanya at ang independyenteng ulat ng external auditor na nag-verify ng mga numero. Hinihiling ko na suriin ninyo ang seksyong iyon ng may atensyon. Ang tunog ng mga pahina na sabay-sabay na binabalik-balik ay pumuno sa silid sa loob ng sumunod na 4 na minuto. Naghintay si Elena ng tahimik, na nakakrus ang mga kamay sa mesa, nang hindi gumagalaw, nang hindi nagmamadali, nang hindi pinupuno ang katahimikan ng mga hindi kinakailangang salita.
Sa katahimikan na iyon, binasa ng 5 miyembro ng Lupon ang mga numero, sinundan ang bakas ng mga transaksyon, natagpuan ang mga pangalan ng mga rehistradong partner sa kumpanya sa BVI at pinroseso ang kahulugan ng kanilang hawak sa harap nila na may kakaibang ekspresyon ng mga taong pinipilit na lubos na repasuhin ang larawan na akala nila ay mayroon sila sa kanilang kapaligiran. Si Don Jose Ramirez, isa sa mga miyembro ng Lupon, isang matandang lalaki na personal na nakakilala kay Amado de la Cruz Reyes, ilang dekada na ang nakakaraan at na ang presensya sa Lupon ay isa sa mga historical na koneksyon na nag-uugnay sa kasalukuyan sa nakaraan sa mga paraan na walang sinumang sapat na nag-examine. Siya ang unang bumali sa katahimikan. P4,300,000, mahinang sabi niya, halos sa kanyang sarili, na may ekspresyon ng isang nagbabasa ng isang bagay na inaasahan niyang hindi na kailanman basahin. P40 lang 342,000, tiyak na kinumpirma ni attorney Esteban na ipinamahagi sa 17 transaksyon sa loob ng 8 buwan. Lahat ay inauthorize gamit ang mga pirma na lumalabas sa Annex C. Hindi tiningala ni Ricardo Montalban ang kanyang mga dokumento sa panahon ng pagpapalitan na iyon. Ang kanyang postura ay hindi ng isang nakikipaglaban, ito ay ng isang nagpasya na hindi lumaban, na nakarating sa desisyong iyon sa loob ng mahaba at mahirap na gabi, at nagising na hawak pa rin ito na parang isang bagay na marupok ngunit totoo. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ginawa niya ito ng direkta na nakatingin kay Elena, hindi pinapansin ang iba pang nasa silid ng may konsentrasyon na. Sa tiyak na kontekstong iyon ay ang pinakamalapit sa respeto na ipinakita niya sa ibang tao sa mahabang panahon. Hindi ko susubukan na tutulan ng alinman sa mga dokumentong ito, sabi ni Ricardo. Eksakto ang mga ito, isang pagtigil. Handa akong pirmahan ang aking pagbibitiw bilang general manager na may agarang epekto upang lubos na makipagtulungan sa anumang internal o external na audit na matutukoy ng bagong lupon na kinakailangan at upang sumang-ayon sa isang plano ng pagbabalik ng mga inilipat na pondo sa mga tuntunin na itinuturing na makatuwiran ng representasyong ito. Ang katahimikan na sumunod ay naiiba sa lahat ng naunang katahimikan ngayong umaga. Ito ang katahimikan na dumarating pagkatapos na may masira at bago magsimula ang pag-uusap tungkol sa kung paano ito muling itatayo. Tiningnan ni Don Jose Ramirez si Elena nang may ekspresyon na may pagkilala na parabang sa apo ay nakikita niya ang isang bagay mula sa lolo na kanyang naaalala at na ang kawalan ay nag-iwan ng puwang na sa loob ng mga taon ay walang sinuman ang nakapagpangalan. Dahan-dahang tumayo si Don Jose Ramirez na may maingat na galaw ng kanyang 71 taong gulang at lumapit kay Elena nang may ekspresyon na walang ibang nakaupo sa silid na iyon ang nakaintindi ng tama, ngunit agad na naunawaan ni Elena. Ito ang ekspresyon ng isang matagal nang nagdadala ng hindi kumpletong kwento sa loob ng mga dekada at kakasabi lang na natanggap ang nawawalang kabanata. Iniabot niya ang kanyang kamay at kinuha ito ni Elena. At sa pagkakamay na iyon ay may isang bagay na higit pa sa corporate formality. Ito ang koneksyon sa pagitan ng dalawang sandali ng parehong kasaysayan na pinaghiwalay ng 40 taon at muling pinagsama sa Oak Room na iyon na may liwanag ng umaga na pumapasok sa mga bintana. Ipagmamalaki ni Don Amado, simpleng sabi ni Don Jose Ramirez na may pagtitipid sa salita ng isang nabuhay nang sapat upang malaman kung ano ang mga salitang mahalaga. Tumango si Elena ng isang beses lamang na may parehong pagpipigil na natutunan niya mula sa kanyang lolo. At sa maliit na galaw na iyon ay naroon ang lahat ng hindi kayang ilarawan ng mga salita. Tiningnan siya ni Elena sandali, pagkatapos ay tiningnan ang buong lupon at nang magsalita siya, ginawa niya ito ng may kalinawan na walang halong personal na tagumpay at lahat ay tungkol sa tunay na layunin. Ang kumpanyang ito ay may 100 tao na dumarating tuwing umaga upang ibigay ang kanilang pinakamahusay. Mayroon silang mga pamilya, mga proyekto, mga pangarap sa trabaho na nakasalalay sa maayos na paggana nito. Ang nangyari sa pamamahala sa pananalapi ay hindi maaaring maulit at ang mga kaukulang legal na kahihinatnan ay susunod sa kanilang natural na takbo. Ngunit ang kumpanya mismo, ang mga pundasyon nito, ang potensyal nito, ay karapat-dapat ng isang tunay na pagkakataon upang maging kung ano ang laging kaya nitong maging sa tamang direksyon. Iminungkahi niya ang isang restruktura na kanyang dinisenyo sa loob ng mga linggo kasama si attorney Esteban, malinaw at maisasagawa. Isang kumpletong external audit, isang bagong general manager na pipiliin sa pamamagitan ng internal competition na may partisipasyon ng lupon,
isang supervised financial restitution program, at isang kumpletong pagsusuri ng organizational culture na may espesyal na panlabas na suporta. Si Nena, na ang katapatan at kakayahan ay kilala ni Elena ng higit kaninuman, ay itatalaga bilang transition director na may executive authority sa panahon ng pagbabago. Ang panukala ay kumpleto, detalyado, at maisasagawa. Ang resulta ng mga linggo ng tahimik na trabaho na walang sinuman sa silid na iyon ang nakakita, ngunit agad na kinilala ng lahat bilang trabaho ng isang matagal nang naghahanda para sa eksaktong sandaling ito. Bumoto ang lupon. Ang resolusyon ay nagkakaisa. Tumagal ng wala pang 4 na minuto ang pagboto. 5 kamay ang nakataas. 5 boses ang nagsabi ng oo sa pagkakasunod-sunod na tinawag ni attorney. Esteban ang mga ito. Walang karagdagang debate, walang pagtutol, walang uri ng negosasyon na karaniwang nalilikha ng mga ganitong bagay kapag may mga magkasalungat na interes na ipagtanggol. Dahil sa silid na iyon, ngayong umaga, lubos na naunawaan ng lahat ng naroroon kung ano ang sinasabi ng mga dokumento at kung ano ang hinihingi ng sitwasyon. Ang teksto ng resolusyon ay binasa ng malakas ni attorney. Esteban gamit ang kanyang tumpak na pagbigkas mula sa 7 dekada ng legal na pagsasanay, pinirmahan ng lahat ng miyembro ng lupon at sinelyuhan ng may tahimik na bigat ng mga desisyon na nagpapabago sa takbo ng mga bagay. Pinirmahan ni Ricardo Montalban ang kanyang pagbibitiw sa penultimate na pahina gamit ang panulat na iniabot sa kanya ng legal assistant ni attorney. Esteban, na may kamay na hindi nanginginig, ngunit gumagalaw ng mabagal ng isang gumagawa ng isang tiyak at hindi na mababawing bagay. Ito ang katapusan ng isang bagay. At para sa 300 tao na ngayong hapon ay makakatanggap ng opisyal na komunikasyon tungkol sa mga pagbabago sa pamamahala ng kumpanya. Ito rin, bagamat hindi pa nila alam, ang simula ng isang bagay na naiiba. Nang matapos ang meeting ng alas 12:11 ng tanghali, lumabas si Elena sa conference room patungo sa pasilyo ng ika-38 palapag at nakita niya ang isang bagay na hindi niya kinakalkula sa alinman sa kanyang mga senaryo, ang buong palapag. Ang 3 tao na ginamit ni Ricardo bilang hindi sinasadyang audience noong Lunes ay nakatayo, hindi pumapalakpak, hindi sumisigaw. Simpleng nakatayo ng tahimik, nakatingin sa kanya na may kolektibong ekspresyon na mas malakas kaysa sa anumang palakpakan. May isang bagay sa katahimikan na iyon na hindi inaasahan ni Elena at naapektuhan siya sa isang paraan na walang strategic na resulta ang nakapag-apektado sa kanya. Hindi ito ang kasiyahan ng natapos na layunin. Ito ay isang bagay na mas mahirap pangalanan. Ito ang bigat ng pagkakita ng mga taong nagpalipas ng mga taon na nakakaramdam ng pagiging hindi nakikita at sa sandaling iyon ay kinikilala sa kanya ang isang bagay na may kinalaman sa kanilang sariling mga kwento sa mga pagkakataon na may nagsabi sa kanila na hindi sila sapat. Sa pakiramdam na ang kapangyarihan ay laging nasa kabilang panig ng mesa. Si Nena ay nasa harap na may nagniningning na mga mata at isang ngiti na hindi magkasya sa kanyang mukha. Sa likod niya, si Cynthia, ang assistant ni Vic, na dumating ngayong umaga na may kaba sa dibdib at ngayon ay may ekspresyon ng isang gumawa ng isang mahirap at tamang bagay at pinoproseso pa rin kung ano ang ibig sabihin nito. Huminto si Elena sa gitna ng pasilyo, tumingin sa paligid at naramdaman ang isang bagay na minsang inilarawan sa kanya ng kanyang lolo sa mga salita na sa sandaling iyon ay nagkaroon ng kanilang buong bigat. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nararamdaman na tagumpay, Elena. Nararamdaman ito na responsibilidad. At kung isasagawa mo ito ng maayos, eksakto itong nararamdaman na ganito. Lumapit siya kay Nena at sandaling niyakap ito nang may natural na pagpipigil ng isang hindi sanay sa malalaking kilos, ngunit kinikilala ang mga sandali na karapat-dapat dito. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglibot sa palapag. Binabati ang mga tao sa kanilang pangalan, nakikipagtitigan sa kanila nang may atensyon na. Sa loob ng 3 taon ay pinraktis niya mula sa kanyang mas diskretong posisyon at ngayon ay maipapatupad na niya ng buong dimensyon. Mayroong isang napakabatang babae mula sa marketing area na nagngangalang Sarah na 6 na buwan pa lamang sa kumpanya at ngayong umaga ay nakatingin sa eksena ng may malawak na mata at isang ekspresyon kung saan kinilala ni Elena ang isang bagay na pamilyar sa kanya. Ang tingin ng isang nakakakita sa unang pagkakataon na ang mga bagay ay maaaring naiiba sa kanyang alam. Huminto si Elena sa harap niya sandali at simpleng sinabi, nang may naturalidad ng isang pang-araw-araw na obserbasyon, may talento ka,
nakita ko. Binuksan ni Sarah ang kanyang bibig. Isinara ito at tumango ng may maliit na galaw na mas mahalaga kaysa sa anumang talumpati. Ang mga sandaling iyon, alam ni Elena, ang mga nagtatagal, hindi ang malalaking kilos, ni ang mga headline, ni ang mga corporate victories na may mga numero at mga pirmahan na minuto. Ang mga sandali kung saan tinitingnan ng isang tao ang isa pa at sinasabi, nakikita-kita, iyan ang nagtatagal. At hindi ito ang huling pagkakataon na mayroong magpapaliit sa maling tao. Dito, ang pagmamataas ay laging may kahihinatnan at ang katotohanan ay laging nakakahanap ng tamang sandali upang lumabas sa liwanag. Kung gusto mo ng higit pang mga kwento kung saan nagbabago ang lahat sa harap ng lahat, mag-subscribe ngayon at i-activate ang mga notification dahil sa channel na ito, walang naninira nang hindi nagbabayad ng presyo. Sa labas, patuloy na umiikot ang Metro Manila nang may karaniwan nitong kawalang interes. Ang mga delivery truck, ang mga traffic light na umiikot, ang milyon-milyong tao na gumagalaw sa kanilang sariling mga kwento nang hindi alam o nang hindi kailangan malaman ang nangyari sa ika-38 palapag ng salamin na gusaling iyon. Ngunit sa tiyak na espasyong iyon, may isang bagay na nagbago magpakailanman. Isang babae na sa loob ng 3 taon ay dumating nang eksakto sa oras na may kape barako at kanyang mga folder ng ulat, nang ngumiti ng tahimik sa pang-araw-araw na kayabangan, nananatiling tahimik nang may buong karapatan na magsalita, na inihumiliate sa publiko noong Lunes ng isang lalaking naniniwala na mayroon siya ng lahat, ay kakasabi lang na pinatunayan ng may elegansya na hindi nangailangan ng sigawan o paghihiganti, ni drama na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman kailangan ipahayag. Nang gabing iyon, nang dumating ang opisyal na komunikasyon sa mga email ng lahat ng empleyado na nagbibigay alam tungkol sa mga pagbabago sa pamamahala ng kumpanya, nagkaroon ng 1 minuto ng kolektibong katahimikan sa ika-38 palapag na walang corporate protocol ang nagplano. 34 na tao, ang parehong mga taong noong Lunes ay hindi sinasadyang saksi ng isang pampublikong kahihiyan, ay binasa ang parehong mga salita sa kanilang mga screen at naramdaman ng isang bagay na wala ring eksaktong pangalan, isang halo ng ginhawa at isang bagay na kahawig ng pag-asa. Iyon ay ang marupok at matatag na bagay na nabubuhay sa mga lugar kung saan hindi mo inaasahan. Nabasahan ni Nena iyon sa kanilang mga kilos mula sa kanyang desk, ang paraan ng pagbaba ng mga balikat, ang paraan ng pagtingin ng ilang tao patungo sa opisina na dating kay Ricardo at hindi na sa kanya. Ang paraan kung paano ang hangin sa palapag ay tila sa isang paraan na mahirap ipaliwanag, ngunit ganap na totoo, ay may ibang presyon. Kailangan lang ang tamang sandali. At hinintay niya ang kanyang sandali nang may pasensya ng isang natuto mula pagkabata sa isang hardin na amoy sampagita, nakaupo sa tabi ng isang lalaki na nagturo sa kanya na ang pinakamatatag na kadakilaan ay ang itinayo ng tahimik, ladrilyo sa ladrilyo, desisyon sa desisyon, nang may katalinuhan sa halip na galit, at may layunin sa halip na paghihiganti, na hindi kailangan umungal ng mga leon para malaman ng gubat kung sino ang naghahari. Mga linggo pagkatapos, nang ang kwento ni Elena Reyes ay nagsimulang kumalat sa mga business circle ng lungsod, maraming tao ang sumubok na gawing simple ang kwento. Ang babaeng nagpabagsak sa CEO, ang tagapagmana na naghiganti, ang corporate twist ng taon. Ngunit ang mga tunay na nakakakilala sa kanya, si Nena, si Attorney Esteban, si Bianca, si Cynthia, si Aling Rosie na may kanyang kape barako, ay alam na wala sa mga bersyon na iyon ang nakakuha ng esensya. Ang esensya ay mas mahirap ikwento dahil wala itong madaling drama ng paghihiganti ni ang simpleng arko ng tagumpay. Ito ay ang kwento ng isang babae na pinili ang katalinuhan kaysa sa galit, ang pasensya kaysa sa pagmamadali, at ang responsibilidad kaysa sa kapangyarihan para sa kapangyarihan mismo. Ito ang kwento ng nangyayari kapag nagpasya ang isang tao na bigyan ng dangal ang pinakamahusay na iniwan sa kanya ng mga nauna. Sa esensya, ang kwento na sinimulang isulat ni Amado de la Cruz Reyes, ilang dekada na ang nakakaraan sa kanyang hardin sa Cebu City, sa pagitan ng amoy ng sampaguita at mamasa-masang lupa, at natinapos ng kanyang apo sa ika-38 palapag ng Metro Manila, isang malinaw at malamig na Huwebes, gamit ang parehong hindi nakikitang panulat na ginagamit ng mga nakakaintindi na ang tunay na kapangyarihan ay hindi maingay. Hindi siya kailanman umungal at alam ng gubat iyon ng Martes.